1771. Talagang binibigyan tayo ng taong ito ng isang run para sa ating pera. Sabay-sabay nating salakayin siya. Sabi ng matandang demonyong halimaw. At kaya, ang apat na tunay na divine god sa premium grade level ay sumugod lahat patungo sa Dustin, na nagpakawala ng kapangyarihan ng batas na nakadirekta sa kanilang nag-iisang kalaban. Ang mga nagngangalit na daloy ng enerhiya ay sumugod patungo sa Dustin na may marahas na puwersa. Ang bawat isa sa apat ay naglabas ng kanilang pinakamalakas na atake. Ang matandang lalaki mula sa Divine Corpse Palace at ang matandang demonyong halimaw ay parehong naglabas ng orihinal na masunod na batas sa Major Achievement Stage. Gayunpaman, ang matandang Diablo mula sa Demon City at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatapak mula sa Novel Court ay gumamit ng Ang matandang Diablo mula sa Demon City at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatapak mula sa Novel Court ay gumamit ng orihinal na magulong batas sa Intermediate Stage. Ang apat na orihinal na magulong batas ay dumating sa Dustin na may nakakatakot na momentum. Habang dumadaloy ang mga daloy ng enerhiya patungo sa Dustin, ang kanyang orihinal na magulong batas ng nyebe ay agad na pinigilan. Ang lakas ng apat na makapangyarihang magsasaka ay labis na hindi niya kayang hawakan. Umiwas siya at hinabi ang bawat pag-atake na dumarating sa kanya ngunit wala siyang mahanap na butas para kontrahin. Habang nagpapatuloy ang laban, mas nababalisa si Dustin. Ang nagpapagod sa kanya ay hindi ang mga pag-atake mismo. Ngunit ang katotohanan na ang buong magulong kawalan ay nasa ilalim ng kontrol ng orihinal na magulong mga batas na inilabas ng apat na tunay na banal na Diyos. Kahit na ang oras at espasyo ay natatakan. Kaya imposibleng dalhin ni Dustin ang kanyang hukbo sa kontinente na nasa kanyang katawan. Ang sitwasyon ay naging mas at mas kakilakilabot sa bawat pagdaan ng segundo. Tila ang tanging magagawa ni Dustin ay ang tumakas. Malamang na makakalabas siya ng buhay. Ngunit hindi niya masabi ang parehong para sa hukbo ng alyansa. Nag-atubili si Dustin na iwanan ang kanyang mga tao. Pinamunuan niya ang hukbong ito sa matinding labanan. Ibinigay nila ang kanilang dugo, pawis, at luha upang paglingkuran siya. Gayunpaman, sa gayong sandali na sandali, paano niya maiiwan ang kanyang mga kasama at makatakas ng mag-isa? Hindi niya kayang isipin na iwan ang isang hukbo na tapat sa kanya. Leader Dustin, iligtas mo ang sarili mo. Iwan mo na kami. Biglang sumigaw ang white-haired premium grade divine god sa allied army kay Dustin. Dapat kang umalis, pinuno. Habang nabubuhay ka, may pag-asa pa tayo. Alis na, sigaw ng Ice Queen. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Tumakbo ka. Pinuno, dapat kang mabuhay. Tandaan na ipaghiganti mo kami. Sigaw din ni Ismail sa taas ng boses. Leader, tumakbo ka lang. Iligtas mo ang sarili mo. Lahat ng mga banal na Diyos ng alyansa ay sumigaw kay Dustin. Nakita ng mga banal na Diyos kung gaano kalubha ang sitwasyong kinakaharap nila. Alam din nilang hindi sila pababayaan ni Dustin kahit ano pa ang halaga nito. Kaya't hinimok nila siya na umalis. Sa kanyang kakayahan, madaling makakatakas si Dustin. Pero pinili niyang manatili dahil gusto niyang iligtas sila. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro ng kalyadong hukbo, kabilang ang higit sa 10,000 banal na Diyos, ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Subukan nila, hindi sila makagalaw kahit isang pulgada. Haha, nakaka-touch na eksena. Gusto kong umiyak. Mga ad ng pop future. Sa kasamaang palad, huli na para sa sino man sa inyo na makatakas. Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Ang matandang demonyong halimaw ay sumigaw sa isang baliw na tawa. Isa kang kakaibang brat ng tao. Napakaraming bagay na hindi maipaliwanag tungkol sa iyo. Isa ka lang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ngunit matagumpay mong nalinang ang isang orihinal na magulong batas ng nyebe na nagawa mo pang pagbutihin sa major. Yugto ng pagkamit, aaminin ko, humanga ako. Kailangan kitang ibalik at pag-aralan mong mabuti. Tinitigan ng matandang demonyong halimaw si Dustin gamit ang kanyang masamang pares ng mga mata, na nagpapakita ng labis na interes sa binata sa kanyang harapan.
Cut the crap. Halika dito. Brat. Pagkatapos ng maikling paghinto, iniunat ng matandang demonyo ang kanyang kuko at sinubukang sunggaban si Dustin mula sa malayo. Isang napakasamang aura ang pumuno sa kawalan habang papalapit siya ng papalapit kay Dustin. Sige, harapin mo ang taong bastard na iyon habang pinupuksa ko ang buong hukbo. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Novel Court na walang pagsisisi. Itinaas niya ang mga tauhan sa kanyang kamay at itinuro ang hukbo ng alyansa. Pagkatapos, ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Isang napakaraming makukulay na ulap na malabulaklak ang sumugod sa mga tauhan ng lalaki at lumipad sa itaas ng kalyadong hukbo. Boom! Ang nakasisilaw na ulap ay lumutang sa himpapawid. Dahil ang lahat mula sa hukbo ay humanga sa kanilang magagandang kulay. Biglang may narinig na kulog mula sa loob ng mga ulap at makikita ang makapal na hanay ng kidlat na kumikislap sa loob nito. Alam na ni Dustin ang susunod na mangyayari. Siyempre, walang kahulugan sa kanya ang mga kulog. Ngunit hindi niya masabi ang parehong para sa kanyang mga kapanalig. Tumigil ka, pakiusap ni Dustin. Parehong galit at lungkot ang maririnig sa boses niya. Hoy anak, ingatan mo muna ang sarili mo. Bago pa man makapag-react si Dustin ay nasa harapan na niya ang kamay ng matandang demonyo at nagmamadaling hawakan siya. Kasabay nito, ang napakalaking masasamang batas ay naging maraming madilim na makapal na tanikala at nakabalot sa Dustin. Bastos ka! Isang malakas na suntok ang inihanda ni Dustin para kontrahin ang kanyang kalaban. Samantala, ang mga lihim na kaharian sa kanyang katawan ay sabay na bumukas. Lumakas ang kanilang mga kapangyarihan mula sa loob niya. Binalot ang kanyang katawan ng armor ng magulong enerhiya. Ang napakalawak na gravity power ng mga bituin ay namuo sa mga kamao ni Dustin habang tinutukan niya ang kamay ng matandang demonyo. Boom! Ang kanilang mga pag-atake ay bumangga sa isang malaking pagsabog na umalangaw-ngaw sa buong magulong kawalan ng 10 beses. Inilabas ni Dustin ang ulap ng usok mula sa banggaan sa bilis na napakabilis ng kidlat. Direktang tumama sa kanya ang kawaila hilakbot na enerhiya ng demonyo na nag-iwan ng maraming sugat sa buong katawan. Ang larangan ng digmaan ay nabahira ng pula ng kanyang umaagos na dugo. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan at bawat pulgada ng kanyang buto ay nasugatan ng bahagya. Na halos hindi na siya makatayo. Alam ni Dustin na talagang hindi siya katugma para sa isang tunay na banal na Diyos sa antas ng premium grade. Masyado siyang mahina kumpara sa matandang demonyong halimaw. Sa kabutihang palad para sa kanya. Pinagaling ng kanyang chaotic heaven body ang kanyang mga sugat, na nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Automatikong naka-recover ang kanyang katawan at sa isang iglap ay naibalik sa pinakamataas na kondisyon. Lahat ng kanyang mga kaaway ay lubos na nabigla nang makita nila ito. What the hell? Hindi ka panipaniwala. Naka-recover ka agad. Humph! Mga ad ng Pop Future. May kakaiba sa'yo. Lalo lang akong nasabik na pag-aralan ka. Nang makita ang isa pang bar aisles ng pag-atake patungo sa kanya. Tumayo si Dustin at sinalubong ang pag-atake ng ulo. Pinipigilan ang pag-atake ng matandang demonyo gamit lamang ang kanyang katawan. Ito ay lalong nagpaganyak sa kanyang kalaban. Tumigil ka. Inalis ni Dustin ang tingin sa matandang demonyo para tingnan ang kalyadong hukbo. Nakita niya na ang mga makukulay na ulap na iyon ay lumulutang pa rin sa himpapawid sa itaas ng hukbo. Ang makapal na mga haligi ng kidlat ay namumuo sa loob ng mga ulap na may napakalaking aura na nakamamatay. Ang buong kalyadong hukbo ay mahigpit pa ring natatakan. Na walang sino man sa mga miyembro nito ang nakagalaw. Nakatayo sila roon na parang mga estatwa. Hindi man lang nagawang iangat ang isang daliri. Malapit nang masira ang hukbo ng alyansa. Tumigil ka. Napaungol si Dustin sa galit. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya habang walang magawang pinagmamasdan ang kanyang mga kaibigan na malapit ng mapuksa. Haha! Ikaw na maliit na taong bastard. Sumuko ka na lang. Hindi mo mailigtas ang iyong hukbo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng matandang demonyong halimaw. Ang apat na tunay na divine god sa premium grade level ay nasiyahan nang makita ang kalungkutan at pagkabigo ni Dustin. Nakaramdam sila ng kontrol.
Ang pakiramdam ng kakayahang kontrolin ang buhay ng ibang tao ay halos euphoric sa kanila. Wala nang mas kasiya siya para sa kanila. Nasa kanilang mga kamay ang buhay ng lahat ng nasa hukbo. Ang nakadagdag pa doon ay ang nakitang isang walang magawang Dustin na nagmamakaawa sa kanila. Hindi sila makakuha ng sapat na ito. Habang tumatagal, lalong nagiging desperado si Dustin. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino para sa kanyang mga kapanalig. 4 na tunay na Divine God sa premium grade level ang kanilang mga kalaban. Kahit na kaya nilang pangalagaan ang 4, kailangan pa rin nilang dumaan sa 12-dosenang tunay na Divine God sa medium grade level. Walang sapat na kapangyarihan si Dustin para ibalik sa kanyang sarili ang takbo ng labanan. Lahat ay mukhang malungkot para sa kanila. Isang pakiramdam ng pagkabigo at paghihirap ang bumalot sa kanyang katawan. Noon lamang napagtanto ni Dustin na ang kapangyarihan ay ang tanging bagay na makapagtatanggol sa kanyang mga minamahal. Naipit siya sa isang suliraning hindi pa niya naranasan sa kanyang buhay. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang dahan-daang lumunin siya na parang isang hayop. Boom! 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 Ilang pagsabog ang lumabas mula sa malayong kawalan. Nang magsimulang tumira ang alikabok, nakita ng lahat ang isang napakalaking lungsod na lumilipat palabas. Tila napakabagal ng paggalaw nito dahil sa laki nito. Ngunit talagang mabilis itong naglalakbay. Naabot ng lungsod ang mga ulap sa itaas ng hukbo sa isang kisap mata. Sa sandaling mahawakan ng lungsod ang makukulay na ulap, naghiwalay sila sa isang iglap. Infinite City. Tuwang-tuwa si Dustin nang makita ang napakalaking istruktura. Hindi niya inaasahan na ang Infinite City ay lilito dito mismo sa kritikal na sandaling ito. Matapos magtagumpay ang kanyang sorpresa, alam niyang lahat ito ay salamat kay Flora. Pumasok ka na, kayong lahat. Ang Flora ay nagmula sa Infinite City. Ang kanyang boses ay walang pagbabago at malamig. Walang emosyon. Sa sandaling huminto siya sa pagsasalita. Isang malakas na puwersang parang higop ang nagmula sa Infinite City. Sa ilang segundo, binalot nito ang lahat ng miyembro ng hukbo ni Dustin at walang naiwan. Sunod-sunod na sinipsip ang mga miyembro sa Infinite City nang hindi man lang sila binigyan ng oras para magproseso. Swoosh! 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 Sa kasalukuyan, ang magulong walang bisa ay na-lockdown ng orihinal na magulong batas na inilabas ng 4 na tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Gayunpaman, ngayong dumating na ang Infinite City, nawala ng kapangyarihan ang lahat ng kanilang orihinal na magulong batas. Ano ito? Sumirit ang matandang demonyo at pinaghahampas ang kanyang mga braso sa galit na galit. Bigla siyang sumugod at naglunsad ng suntok sa isa sa mga pader ng Infinite City. Dahil ang kanyang higanteng kamao ay nag-imbak ng napakalawak na kapangyarihan ng demonyo. Maaaring ipagpalagay na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kabuuan ng lungsod. Boom! Buong lakas, hinampis niya ang pader ng Infinite City. Sa kanyang pagtataka, ang pader ay nanatiling hindi nasira. Paatras siyang napaatras mula sa pagkakahampas at binawi ang kanyang kamao para suriin kung nataman pa niya ito sa unang pagkakataon. Pagkatapos, ang matinding sakit ay tumama sa kanya habang siya ay nagpakawala ng mga hiyaw sa sakit. Pakiramdam ko ay mababali at mahuhulog ang kanyang braso. Bumulwak ang dugo mula rito na parang talon na walang katapusan. Ang hirap naman yan. Napasigaw ang matandang demonyo sa matinding paghihirap habang palapit sa katawan ang braso nito. Samantala, lahat ng miyembro ng alyansa ni Dustin ay matagumpay na nakapasok sa Infinite City. Pwede ka nang pumasok. Umalangaw-ngaw ang boses ni Flora sa buong Soul Sea ng Dustin. Salamat sa tulong mo, Miss Flora. Napayuko si Dustin. Tuwang-tuwa siya sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Tila nahuhulog na ang lahat. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat, inactivate niya ang reincarnation token para ipadala ang kanyang sarili sa Infinite City. Brat, saan sa tingin mo pupunta? Nagtaas ng kilay ang 4 na tunay na premium grade na Divine God nang makita ang biglaang pag-alis ni Dustin. Nang makatakas ang hukbo ni Dustin, ipinagkibit balikat nila ito na parang wala lang. Gayunpaman, si Dustin ang ayaw nilang mawala. Sa isang segundo, nilapitan ng 4 si Dustin at tinitigan siya.
Biglang naglabas sila ng apat na magkakaibang orihinal na magulong batas at diretsyong tinutukan si Dustin. Ang mga batas na ito ay umaagos na parang mga alon habang sila ay nakipag-ugnayan sa kanya. Mga ad ng pop future. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata sa pagkalito. Pakiramdam niya ay nasa kumunoy siya habang sinusubukan niyang gumalaw-galaw pero wala siyang magawa. Habang nakikita nila siyang nahihirapan. Ang apat na tunay na premium grade na Divine God ay hindi nag-atubili na maglunsad ng panibagong pag-atake. Ang bawat isa sa kanila ay nagsagawa ng isang lihim na kasanayan upang salakayin si Dustin mula sa apat na direksyon. Walang alinlangan na ang mga kasanayan at diskarte na ipinakita ay kamangha-manghang. Ang ginamit nila ay ang tanong. Pinakakomplikadong mga diskarte sa Sea of Chaos. Ito ay napakabihirang na karamihan sa mga banal na Diyos ay hindi man lang nagkaroon ng akses sa kanila. Habang ang apat ay patuloy na umaatake kay Dustin. Ang nakayapak na nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Novel Court ay nakakuyom ang kanyang mga kamay at isang gintong tauhan ang nagkatawang tao. Lumipad ito sa kalangitan at kumikinang habang lumilipad. Sa isang iglap, napuno ng aura ng kulog ang lugar na kanilang kinaroroonan. Sunod-sunod na lumitaw ang mga gintong kulog, na napatunayang mas makapal kaysa sa hanay ng bundok. Ang mga kulog ay gumagalaw na parang mystical dragon. Nagdala sila ng mapanirang, agresibong enerhiya na tila kaya nilang sirain ang anumang bagay at lahat ng bagay na kanilang nakontak. Sa pamamagitan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang mga kulog ay nakikipag-ugnayan sa isang bagay. Dustin, Brat, subukan ang kapangyarihan ng aking enigmatic demon sword. Umuungal ang matandang demonyo nang may lumitaw na mabigat na espada sa kanyang kamay. Ang armas na hawak niya ay itim na parang tinta at nagdulot ito ng mapaniil na enerhiya. Ramdam ni Dustin na pinipigilan ang sarili sa presensya nito. Ang buong magulong kawalan ay nanginginig din dahil sa itim na tinta na espadang iyon. Boom! Diretso ang itim na espada kay Dustin. Bago pa man ito tumama, naramdaman na niya ang napakalaking sword potential na papalapit sa kanya. Para sa kanya, parang ang bigat ng espasyo ay nasa loob ng isang sandata na ito. Isang malakas, walang kapantay na layunin ng espada na ibinubuga mula rito. Maaaring sirain ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lahat sa pamamagitan lamang ng espadang ito. Lubad na nagbubuklod sa bangkay. Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Hiling ng matanda mula sa Divine Corpse Palace habang winawagayway ang kanyang kamay. Kaya lang, isang lumang lubad ang lumipad mula sa kanyang palad at nasugatan hanggat maaari. Nang ito ay naging isang napakalaking lubad na nakatutok matapos mismo kay Dustin. Sa sandaling iyon, masasabi na ni Dustin na may nasa loob ng lubad. Ang mga simbolo ng kaluluwa na nasa kabila ng lubad ay dumating sa kanyang sariling mga katangian na kaluluwa. Kaya muli siyang nababalisa. Kahit na ang mga simbolo ng paglilipat ng kaluluwa ay mahiwaga. Sila ay kilalang mga kaaway ng mga nilikha na kaluluwa. Nanginginig si Dustin sa kanyang pwesto nang maramdaman niyang nawala ng kontrol ang kanyang mga kaluluwa. Marahas itong umiling at nagpakawala pa ng lungkot. Tila, ang kanyang simbolo na kaluluwa ay natatakot sa mga ito na pinakawala ng lumang lubad. Si Malinaw. Ang lubad na nagbubuklod ng bangkay ay ginamit upang salakayin ang mga nilikhang kaluluwa sa unang lugar. Ito siguro ang dahilan ng pagkakaroon ng lubad. Mga ad ng pop future. Sa pag-iisip pa lamang ng kanyang iniisip na kaluluwa sa takot. Naisip na niya kung gaano kalakas ang isang tama mula sa lumang lubad. Biglang sumigaw ang isa pang nilalang. Primitive Evil Bell. Ito ay ang matandang nilalang mula sa lahi ng hayop. Isang napakalaking kampanilya ang lumabas sa kanyang katawan at naglabas ito ng malakas at umiikot na demonyong aura. Nag-hover ang kampana sa ere ng ilang segundo hanggang sa tumunog ito ng isang malakas na ingay. Ang kapangyarihan ng demonyo, na sinamahan ng mga sound wave ay lumipad patungo sa Dustin. Lahat ng dinaanan nito ay nawala sa wala. At si Dustin ang sumunod. Sa kabuuan, inilabas ng apat na tunay na premium grade na Divine God ang kanilang pinakamakapangyarihang mga ari-arian para lang pigilan si Dustin na tumakas. Ito ay dahil lamang sa alam nila ang kapangyarihan ni Dustin at kung ano ang kanyang kaya.
Siya ay malayong mas malakas kaysa sa mga magsasaka ng kanyang antas. Ang pagpapakawala ng kanilang mga lihim na kakayahan ay ang kanilang huling paraan upang mapanatili siyang bihag. Kasabay nito, pinalibutan si Dustin ng isang dosenang tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos habang siya ay inaatake. Sila rin ay hamarang sa kanyang dinadaanan para hindi siya makatakas. Sa puntong ito, gustong aminin ni Dustin ang pagkatalo. Sobra-sobra na para sa kanya. Lumingon siya para tingnan ng mabuti ang Infinite City. Bakit hindi ako binigyan ni Miss Flora ng kamay? Napailing si Dustin sa kanyang sarili. Noong una, naisip niyang dadalhin siya ni Flora sa Infinite City dahil dinala niya ang buong hukbo nito. Gayunpaman, walang puwersang teleportasyon na lumitaw mula sa Infinite City muli. Ang lungsod ay lumutang lamang sa malayo. Hindi gumagalaw at hindi pa rin gumagalaw. Tila walang interes si Flora na iligtas si Dustin. Seryoso, talaga bang iiwan niya ako dito? Napabuntong hininga si Dustin. Pakiramdam niya ay naglaro siya. Kung si Trip ang nasa posisyon niya, hindi siya kumikibo kahit kaunti. Bulong ni Flora habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Gaano man kalakas ang kanyang kalaban. Si Trip ay nakipag-away ng direkta. Gusto kong makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Ginamit ni Flora ang kanyang espiritual na pakiramdam para madama kung ano ang nangyayari kay Dustin. Mukhang wala akong choice kundi lumaban hanggang kamatayan. Nagpasya si Dustin. Tumango siya sa sarili at tumayo ng tuwid. Handa na sa isang labanan. Sa susunod na sandali, inilabas niya ang lahat ng kanyang natatanging kakayahan ng walang pag-aalinlangan. Una, inilabas niya ang orihinal na magulong batas ng nyebe na kanyang nilinang sa Major Achievement Stage. Pagkatapos, pinaandar niya ang lihim na kasanayan ng Maltong Yelo, bago niya ipatawag ang lilang espada. Isang makapangyarihan at mapagkakatiwalaang sandata. Higit sa lahat ng ito, ipinakita niya ang Star Skill, ang Introduction to Vital Energy Circulation at ang Triple Avatar Skill. Sa loob ng ilang segundo, 10,000 Earth Dragon ang lumitaw sa manipis na hangin. Sila ay umungol at napapikit kay Dustin ngunit humarap sa labas para bantayan siya. Lumipad din ang kaleidoscopic compass mula sa kanyang palad at pinasadahan siya. Sinasamantala ang batas ng lupa. Lumikha siya ng libo-libong pader ng lupa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bumuo sila ng mga komplikadong istruktura, tulad ng mga pattern, na nagbabantay sa kanya sa tabi ng mga dragon. Sa sandaling matagumpay na nabuo ang kanyang pagtatanggol, ginawa niya ang kanyang espiritual na kaluluwa sa soul sea ng Dustin. Ang espiritual na dragon, ang espiritual na puno, ang Chaotic Ice Lotus ay naglabas ng napakaraming espiritual na enerhiya ng kaluluwa na nagpoprotekta sa kanyang espiritual na kaluluwa mula sa anumang pag-atake ng Corpse Binding Rope. Ang apat na tunay na premium grade Divine Gods ay tumawa habang pinapanood nila ang mga pagtatangka ni Dustin na mabuhay. Haha, sa tingin mo kalaban mo tayong apat. Pang-asar ng isa sa kanila. Don't flatter yourself, big boy. Para sa kanila, ito ay parang laro ng pusa at daga. Walang matatalo sila, na nangangailangan din ng paraan na gusto nilang magkaroon ng kaunting kasiyahan dito. Sa kanilang kapangyarihan kumpara kay Dustin. Sa katunayan sila ay may kapangyarihan. Sa sandaling ginawa niya ang unang hakbang. Ang apat na tunay na banal na Diyos ay nagpakawala ng lahat ng kanilang kapangyarihan ng sabay-sabay. Nahirapan si Dustin na makayanan ang kanilang mga pag-atake kaya kailangan niyang umatras upang maiwasang masaktan. Makalipas ang mga apat na pag-atake, sa wakas ay natalo si Dustin. Ang mga hampas ay tumama sa kanya, at ang kanyang katawan ay lumipad na parang manipis na saranggola. Siya ay malubhang nasugatan. Nakanganga ang mga sugat sa kanyang katawan, kung saan bumulwak ang napakaraming dugo. Siya ay tumingin napakalayo mula sa kanyang karaniwang matatag na sarili. Brat, hindi ka naman mahina. Natiis mo man lang ang ilan sa aming mga pag-atake. Sigaw ng isa sa apat na tunay na premium grade Divine Gods. Bagamat malubhang nasugatan si Dustin, hindi sila naglakas loob. Hindi nag-aksaya ng oras. Mabilis silang sumunod sa kanya at naghanda para sa kanilang susunod na pag-atake. Gayunpaman,
Nagulat pa rin sila kahit nasugatan nila si Dustin. Pagkatapos ng lahat, itinuring nila ang kanilang kalaban bilang isang simple, ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Sa kabaligtaran, silang apat ay tunay na premium grade divine gods. Naturally, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga cultivation base. Noong una, inisip nilang apat na sa kanilang mga lakas. Maaari lang nilang igalaw ang isang daliri o kahit na gamitin ang kanilang mga pagpipilian na pandama upang maglabas ng kaunting enerhiya mula sa orihinal na magulong batas na nilinang upang durugan ang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos hanggang sa kamatayan. Ngayon, ito ay lumabas na maaari lamang nilang masaktan siya. Ngunit hindi siya patayin sa lugar sa kabila ng lahat ng mga ito na nagsusumikap ng magkasama. Hindi nila inaasahan ang ganitong biglaang pangyayari. Aaminin ko na hindi ka talaga mahinang tao. Pero trust me, hindi ka na makakahinga ng matagal. Malapit na nating tapusin ang buhay mo sa kanilang strike. Pagkatapos, ibinigay ng apat na tunay na premium grade na divine god ang kanilang lahat habang inilunsad nila ang kanilang susunod na round ng pag-atake. Boom! 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 Isa-isang bumaril ang mga lugar na ito para sa pag-atake ng enerhiya patungo sa sugatang Dustin. Sa wakas, ang mga bagay ay tila natapos na. Boom! Sa isang malakas na kalabog. Higit sa kalahati ng katawan ni Dustin ay nabasag sa isang dagwang pool. Maliit na bahagi na lamang ng kanyang mga paa ang natitira. Hindi lamang ang kanyang katawan, kundi ang kanyang nilikha na kaluluwa ay dumanas ng matinding bagbog. Ang lubod na nagbubuklad ng bangkay ang tumama sa kanyang mga kaluluwa. Dahil dito, lumitaw ang isang madugong butas kung saan nabutas ang kanyang mga kaluluwa. Buti na lang at taglay ni Dustin ang chaotic heaven body. Sa gayon, maaari pa rin siyang mabuhay. Kahit na ang kanyang katawan at ang mga kaluluwa ay halos nawasak ng buo. Kung nangyari ito sa ibang banal na Diyos, sila ay namatay na. Huwag mo siyang patayin ngayon. Gusto ko siyang mahuli ng buhay. Ang matandang demonyo ay umungal. At ay isang masamang kamay ang lumipad pagkatapos ng kalangitan at sinubukang hulihin si Dustin. Sa puntong iyon, halos nahawakan na ng matandang demonyo ang natitirang bahagi ng katawan ni Dustin. Sa ngayon, napakaraming hindi inaasahang bagay ang nangyari kay Dustin. Well, ang tagal mo nang kumapit at umabot sa ganito. Not bad. Hindi mo ako binaygo. Pumasok ka na. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Flora sa soul scene ni Dustin. Sa susunod na sandali, sumabog ang parang suction force mula sa Infinite City. Sinipsip ng puwersa ang sirang katawan ni Dustin at dinala ito patungo sa Infinite City. Sa buong proseso, ang kanyang katawan at espiritual na kaluluwa ay nagpatuloy sa paggaling. Mga ad ng pop future. Hindi nagtagal. Muling nagbuga ng malakas na sigla ang kanyang katawan. Gamit ang chaotic heaven body at ang chaotic ice lotus, ang kanyang katawan at espiritual na kaluluwa ay nakarecover sa napakabilis na bilis. Huwag mo nang subukang tumakas. Nang makita ang pag-alis ni Dustin, agad na nabalisa ang apat na tunay na premium grade na divine god. Pagkatapos ay gumamit sila ng lahat ng uri ng mga pamamaraan upang maiwasan siyang umalis. Gayunpaman, ang puwersa ng pagsipsip mula sa Infinite City ay napakalakas. Hindi nito pinansin at hinaranggan ang lahat ng kanilang pag-atake. At pagkatapos ay kinaladkad si Dustin patungo sa Infinite City. Sa makatuwid, kahit na gumamit sila ng iba't ibang mga kasanayan at diskarte upang makuha si Dustin, hindi nila ito mapigilan. Sa huli, mapapanood lang nila siyang mawala sa Infinite City. May alam ba tungkol sa lungsod na ito? Sa sandaling iyon, nagpa siya ang apat na tunay na premium grade divine god at ang tunay na medium grade na divine god na palibutan ng Infinite City. Pagkatapos, inilabas nila ang kanilang espiritual na pakiramdam upang madama ang sitwasyon sa loob ng mga pader ng lungsod. Sa kasamaang palad, mayroong isang misteryosong enerhiya na bumabalot sa Infinite City. Nahamarang sa kanilang mga espiritual na pandama. Hayaan mo akong subukan. Ang matandang lalaki mula sa Demon City ay sumigaw at sumugod. At pagkatapos ay sinuntok ang pader ng Infinite City. Ang kanyang malaking devil fist.
na naglalaman ng isang kaila-hilakbot na kapangyarihan ng demonyo at lumiligid na demonyong batas, ay patuloy na namamaga habang ito ay dumurog sa may batik-batik na pader ng lungsod. Boom! Isang malakas na tunog ang narinig mula sa malakas na impact. Gayunpaman, ang Infinite City ay nanatiling hindi natitinag. Matatag pa rin ito na parang bato. Napaatras ang matandang demonyo na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ang hirap kaya, sabi niya sa nanginginig na boses. Noon lang, nagsimulang manginig ng husto ang Infinite City. Pagkatapos, nawala ito sa kawalan. Ang lungsod na ito ay hindi isang simpleng lungsod. Alamin kung saan nanggaling. Utos ng 4 na tunay na premium grade na banal na Diyos. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng kulay. Dumating sila sa lugar na ito upang labanan si Dustin ng personal. Ngunit sa huli, hindi nila natapos ang kanilang gawain. At tumakbo si Dustin. Bukod dito, ang lungsod na iyon ay masyadong kakaiba. Wala silang ideya tungkol dito. Ni hindi nila narinig ang ganoong lugar. Ang lahat ng kawalan ng katiyakan ay nagpasindek sa kanila at nakaramdam ng pagkabalisa. Siguro ang lungsod na iyon ay mula sa ilang ipinagbabawal na lugar. Sabi ng matandang taga Beast City. Anyway, dapat alamin natin ang pinanggalingan nito. Mayroon akong gut feeling na ang lungsod ay lilito muli. At sa susunod na pagkakataon na ito ay lumitaw. Malamang na ito ay target sa amin na may masamang intensyon. Mahinahong sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Novel Court. Oo, tama ka. Ang iba pang 3 tunay na premium grade divine gods ay tumango bilang pagsang-ayon. Habang tinatalakay nila ang kanilang susunod na plano. Ang Infinite City ay marami ng nalakbay. Nakapunta na ito sa malayong lugar. Kung tungkol naman sa nangyari kanina. Ngayon lang natauhan si Dustin. Mayroon na siyang malinaw na pagkaunawa sa mga pangyayari. Mga ad ng pop future. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang Infinite City. Gulat niyang naisip. Ayos ka lang ba? Biglang sumulpot si Flora sa kanyang harapan na parang banayad na ihip ng hangin. Miss Flora, salamat sa pagligtas mo sa akin. Bulalas ni Dustin. Pareho siyang nagulat at natuwa. Sa totoo lang, bihirang magpakita si Flora sa publiko. Sa kabuuan, 3 beses lang siyang nakita ni Dustin. Kadalasan, telepathically ang komunikasyon nila sa isa't isa. Kaya naman, hindi niya inaasahan na magpapakita siya sa pagkakataong ito. Well, mukhang okay ka na ngayon. Gulat na ungol ni Flora nang maramdaman niyang mabuti ang kalagayan ng katawan ni Dustin. Nalaman niyang halos gumaling na siya. Nagulat siya dahil si Dustin ay dumanas ng matinding pinsala habang inatake siya ng 4 na tunay na premium grade na divine god. Pero sa maikling panahon lang, gumaling na siya ng husto. Napakalaking kahanga-hangang kakayahan sa pagbawi. Si Flora ay nabuhay ng mahabang panahon at may malawak na hanay ng kaalaman. Gayunpaman, nabigla siya sa kamangha-manghang kakayahan ni Dustin sa pagbawi. Halos hindi pa niya nakikilala ang isang tulad niya na napakagaling sa pagpapagaling. Salamat sa kanyang Chaotic Heaven Body at sa Chaotic Ice Lotus. Parehong naibalik ang katawan at espiritual na kaluluwa ni Dustin. Kailangan lang niyang magpahinga para ay refresh ang sarili. Sa bagay, pagod na pagod siya sa nakakapagod na laban kanina lang. Gayunpaman, naniniwala siya na maaari siyang ganap na makabangon pagkatapos ng ilang sandali. Sa lalong madaling panahon, siya ay babalik sa kanyang pinakamataas na estado. Well, buti naman basta gumaling ka. Masyadong delikado iyon ngayon lang. Kahit noon pa man, naging mabait ka at matuwid. Mas pinili mong ipagsapalaran ang iyong buhay kaysa iwan ang iyong mga kasama. Paghangang sabi ni Flora, at naniniwala ako na naiintindihan mo na palaging may mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kaya, patuloy na magsanay at huwag makontento sa iyong kasalukuyang lakas. Dagdag niya, baka may mag-isip, bakit hindi niya nailigtas si Dustin ng mas maaga kaysa ngayon lang? Simple lang ang dahilan. Gusto niyang maramdaman niya ang lakas ng 4 na tunay na premium grade divine gods. Una sa lahat, ito ay isang bihirang pagsubok at pagkakataon na maranasan ni Dustin. Higit pa rito,
Maaari nitong mapagtanto sa kanya na siya ay wala sa harap ng mga tunay na makapangyarihang mga amo. Salamat sa iyong paghihikayat, Miss Flora. Pasasalamat na sabi ni Dustin. Alam na alam niya ang intensyon nito. Sige. Tumango si Flora na may banayad na ngiti. At ang kanyang maselang figure ay mabilis na naglaho sa hangin. Tama siya. Talagang malayo sa sapat ang lakas ko. Pagkaalis niya, mahigpit na ikinuyom ni Dustin ang kanyang mga kamay. Medyo nakaramdam pa rin siya ng takot nang maalala niya ang labanan kanina. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng ambisyon. Pati na rin. Ngunit babaguhin ko ang sitwasyong ito. Hindi titigil dito ang lakas ko. Palalakasan ko ang sarili ko. Maghintay ka lang. Matanda. Pupunta ako sa iyo maya-maya. Ipaglalaban at papatayin kita sa aking lakas. Binibigyang diin ni Dustin ang bawat salita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa katunayan, halos patayin na siya ng 4 na tunay na premium grade na Divine God. Nakaramdam siya ng labis na kawalang kasiyahan. Hindi siya duwag. Kaya, nanumpa siya na pupunta siya sa kanila para ipaghiganti ang kanyang sarili. Kinaumagahan, ganap na gumaling si Dustin mula sa kanyang pahinga pagkatapos ng nangyari. Umabot na naman sa rurok ang kanyang lakas. Isang araw lang ang inabot niya para magsara ang lahat ng kanyang mga sugat at tuluyang gumaling matapos masaktan ng 4 na tunay na premium grade na Divine God. Iilan lang ang makakagawa niyan. Sa Infinite City, ang mga banal na Diyos ng Ice Palace at ang Blue Ocean Universe Community ay nabahala tungkol sa pinsala ni Dustin. Sila ay nagtipon at nag-usap sa isa't isa habang naghihintay sila sa kanya sa buong araw. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Look, kalalabas lang ng leader natin. Leader, okay ka lang ba? Ang biglaang paglitaw ni Dustin ay nagulat at nasiyahan sa mga banal na Diyos sa parehong oras. Nanlaki ang mga mata nila at agad na bumangon sa kinauupuan nila para dumungaw sa kanya. Ayos na ako ngayon. Salamat sa lahat para sa iyong pag-aalala. Pinapahalagahan ko ito. Naantig si Dustin nang mapansin ang pag-aalala sa mga mata nila. Tila, ang mga banal na Diyos na iyon ay talagang nagmamalasakit kay Dustin. Siniguro pa nilang maghintay hanggang sa makabawi siya ng lakas. Leader, masyado kaming mahina. Ni hindi namin maipagtanggol ang sarili namin kapag kaharap ang mga kalaban. Bilang resulta, palagi kang nasa panganib sa mga pinakamapanganib na panahon. May guilt na sabi ni Ismail habang nakatingin sa ibaba. Tama siya, kung mas malakas lang kami. Hindi sana kami naging pananagutan sa iyo at hindi mo na kami kailangang bantayan habang kinakaharap ang kalaban. Sabi ng Ice Queen sabay buntong hininga. Ayos lang. Magagamit mo ng buo ang oras at tumutok sa iyong cultivation para mapabuti ang iyong lakas. At saka, kung wala ang iyong suporta, hindi ko makakamit ang magagandang bagay. Nakangiting pang-aaliw sa kanila ni Dustin habang isa-isa silang sinulyapan. Leader, salamat sa pagpaparamdam sa amin ng aming kahinaan. Mula ngayon, lahat tayo ay kailangang tumugon sa panawagan ng pinuno at magsimulang maglinang ng husto. Noong nakaraan, iniisip lang nating lahat na tayo ay sapat na malakas at ipinagmamalaki ang ating naabot. Ang aming kamakailang paglalakbay kasama ka ay nagpalawak ng aming pananaw. Lumalabas na wala talaga tayo kumpara sa mga nangungunang masters sa Sea of Chaos. Ang puting buhok na premium grade na banal na Diyos ay tumunog. Diretsyong nakatingin sa mga mata ni Dustin. Tumahimik ang iba pang mga Divine God para sa premium grade na Divine God na nagsalita ng napakaraming kahulugan. Nagkatinginan sila dahil pareho rin sila ng sentimiento. Nang sila ay salakayin ng mga tunay na banal na Diyos na iyon. Nadama lamang nila ang kawalan ng kakayahan. Hindi sila kalaban para sa gayong kapangyarihan. Tara na, guys, huwag kayong magalit. Ang kailangan ninyong gawin ay pagbutihin ang inyong lakas at gawin ang inyong trabaho. Mga ad ng Pop Future, sa mga susunod na araw. Huwag mag-isip tungkol sa paggawa ng anumang hakbang. Maglilinang ako sa pag-iisa. Bilin ni Dustin sa kanila. Kopyahin mo yan. Dapat din nating linangin sa pag-iisa. Sabi ng crowd in chorus.
Mukhang mayroon siyang espesyal na karisma na naghihikayat sa iba na sundan siya. Mukhang ipinanganak siya para gumawa ng isang malaking bagay. Naka-cross-legged si Flora sa kanyang silid sa Infinite City. 1/3. Binata. Para lang tayong estranghero. Pero masyado kayong magkapareho ni Trip. Hindi ko maiwasang makitang lumakas ka ng hakbang-hakbang. Nako, marahil ay sinadya namin na magkaharap. Tsaka wala naman akong ibang gagawin. Wala nang ibang nakatawag ng atensyon ko simula nung. Bulong niya sa sarili. Iniisip si Dustin at Trip. Nabalot ng kalungkutan ang magandang mukha niya habang inaalala ang mga alaala niyang kasama si Trip. Hindi pa rin niya makakalimutan ang lahat tungkol sa relasyong iyon. Ang paglalakbay ay palaging nasa kanyang puso. At nang makita niyang may hawig si Dustin sa kanyang kasintahan, hindi niya naiwasang manatili sa tabi ni Dustin. Dahil alam ni Flora ang tungkol sa plano ni Dustin na sanayin ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya sa paglalarawan na kahulugan na pumasok sa isang espesyal na sikretong silid. Pinangunahan niya ang mensahe ng paglilipat ng kahulugan. At hindi nakita ay natagpuan ni Dustin ang lihim na silid at pumasok dito. Ang silid ay ng napakalaking banal na puno. Ang mga batas dito ay napakasulong din. At binubuo rin ng iba pang orihinal na magulong batas. Nagulat si Dustin at the same time ay natuwa. Pinlano niyang linangin ang orihinal na magulong batas sa panahon ng kanyang pag-iisa. Na binuo sa orihinal na magulong batas ng lupa. Kamakailan lamang. Pumasok si Dustin sa Major Achievement Stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas ng Snow pagkatapos niyang pumunta sa Ice Palace. Siya ay maswerte lamang na nakabisado ang orihinal na magulong batas ng Nyebe. Sa katunayan, si Dustin ay gumugol ng mas maraming oras sa batas ng lupa. Sa makatuwid ay mas mahusay siya dito. Mula nang siya ay nasa Prime Martial World. Nag-practice na siya ng Earth Formula. Nang maglaon ay lumikha siya ng isang kumpletong kontinente gamit ang batas ng daigdig. Kaya naman, inisip ni Dustin na siya ay isang dalubhasa sa batas ng lupa. Dahil madali niyang nakabisado ang orihinal na magulong batas ng Nyebe. Alam niyang hindi siya mahihirapang makabisado rin ang orihinal na magulong batas ng lupa. Pagkatapos niyang tumingin sa kabila at suriin ng sandali ang lihim na silid. Nauna siya at naupo naka-cross-legged dito. Ayaw niyang mag-aksaya ng kahit isang minuto. Mga ng pop future. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Isang malawak na kontinente ang biglang lumitaw. Na lumulutang sa kanyang harapan. Mayroong maraming mga dragon sa lupa sa ilalim ng kontinente. Ang ilan sa kanila ay dahan-daang gumagalaw habang ang iba ay nakahiga at hindi gumagalaw. Halos patay na. Sa itaas ng kontinente. Ang siksik na paglilinis na enerhiya ay naging isang makulay na layer ng fog na may mga kulay ng bahaghari. Sa sandaling iyon, walang tao sa kontinente. Ito ay tahimik at walang laman. Kinaweyan ni Dustin ang kanyang kamay. At lumabas ang kaleidoscopic compass. Ito ay nasuspine sa ibabaw ng kontinente habang naglalabas ng maliwanag na makalupang dilaw na mga ilaw. Ang orihinal na magulong batas ng lupa. Bulong ni Dustin. Nanatili siya sa malalim na pagmumuni-muni sa lihim na silid tulad ng isang matandang monghe. Ang Infinite City naman ay nakatago sa kailaliman ng magulong kawalan. Napapaligiran ito ng mga mahiwagang ron na humahadlang na makita ito ng sinuman. Ang buong lungsod na iyon ay hindi naglabas ng anumang aura. Kasunod nito, naganap ang mga labanan sa bawat lugar ng Sea of Chaos. Ang mga pinuno ng napakalakas na puwersang iyon ay ambisyoso at gustong mamuno sa dagat ng Chaos. Ang Beast City ang namumukod tangi sa lahat ng nasabing puwersa. Masyadong malakas ang puwersang taglay nito kumpara sa iba. Bilang karagdagan sa pagpapadala ng isang kawin ng mga ordinaryong banal na Diyos. Ang pinuno ng Beast City ay nagpadala pa ng hindi mabilang na tunay na mga Diyos na Diyos. Mayroong hindi bababa sa 1,000 tunay na premium grade na mga banal na Diyos sa kanila. Ngunit sinabi na ang Beast City ay hindi pa naipadala ang lahat ng mga miyembro nito. Samantala, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa Beast City. Kabilang ang ilang mga alamat. Mayroong isang alamat na partikular na nakakuha ng atensyon ng karamihan. Ito ay tungkol sa isang misteryosong beast den sa Beast City.
May alingaw na ang pinagmulan ng Beast Den ay may kaugnayan sa isang lihim na napetsahan noong sinaunang panahon. Sa panahong iyon, pinamunuan ng lahi ng hayop ang dagat ng Chaos. At ang paghahari nito ay tumagal ng mahabang panahon. Ang lahat ng miyembro ng ibang lahi ay nagsilbi sa lahi ng hayop at naging mga alipin nito. Sa makatuwid, mabilis na umunlad at dumami ang lahi ng hayop. Isa sa mga patunay ng lakas nito ay ang malaking bilang ng mga tunay na banal na Diyos sa lahi ng hayop. Gayunpaman, ang lahi na ito ay hindi maaaring pamunuan ang Sea of Chaos magpakailanman. Lumitaw ang ilang mga Diyos ng kaguluhan sa Sea of Chaos at nakipaglaban sa lahi ng hayop sa pagtatangkang kunin ang lugar nito. Maraming labanan ang naganap at maraming buhay ang brutal na binawian ng mga sagupaan. Ang digmaan sa pagitan nila ay nagpatuloy sa napakahabang panahon. Sa wakas, sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng mga Diyos ng kaguluhan. Dahan-dahang bumaba ang lahi ng hayop. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman nilang humihina ang kanilang puwersa. Upang maiwasang mapuksa, ang lahi ng hayop ay natalo sa labanan at tinanggap ang kanilang pagkatalo. Ang hindi alam ng mga tao ay may ginawang lihim ang mga pinuno ng lahi ng hayop pagkatapos noon. Ito ay ang pagtatago ng lahat ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa isang lihim na espasyo na tinatawag na Beast Den. Simula noon, ang lahi ng hayop ay pinanatili ang kanilang sarili sa mababang profile. Hanggang ngayon ay muling naging agresibo ang lahi ng hayop at sinubukang mabawi ang kontrol nito sa Sea of Chaos. Dahil maraming tunay na Divine God ng lahi ng hayop ang lumitaw na. Ang alamat tungkol sa Beast City ay malamang na totoo. Bilang karagdagan sa Beast City, ang Novel Court, ang Underworld, at ang Demon City ay pawang mga superpower. Sa sandaling ito, sinamantala ng tatlo ang kaguluhan. Napatuloy na sinakop at pinalawak ang kani-kanilang teritoryo sa dagat ng Chaos. Ngunit lahat sila ay tila naabot ang isang lihim na kasunduan. Lahat sila ay gumagawa ng kanilang makakaya upang maiwasang mapuko ang Beast City. Hindi nila gusto ang anumang uri ng paghaharap. Naunawaan ng tatlong puwersa na ang layunin ng Beast City ay duminahin at pamunuan ang buong Sea of Chaos. Kaya't ang mga salungatan sa pagitan nila at ng Beast City ay lilito sa madaling panahon. Ito ay malamang na maging isang labanan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa kasalukuyan, sumang-ayon ang lahat na nais nilang maiwasan ang anumang sigalot kung matutulungan nila ito. Ito ay partikular na dahil wala sa mga puwersa ang lubos na nakatitiyak sa lawak ng kapangyarihan ng Beast City. Tila sadyang iniiwasan din ng Beast City na harapin ang tatlong puwersa. Marahil, kinakalkula din ng Beast City kung gaano kalakas ang tatlo. Tunay na mga banal na Diyos ay sunod-sunod na lumilitaw sa tatlong puwersa. Pagkatapos ng lahat, at sa madaling salita, ang dalawang panig ay parehong maingat at nagkalkula sa isa't isa. Ang isang banayad na balanse ay pinananatili naman sa pagitan ng Beast City, ng Demon City, ng Underworld, ng Novel Court, at ng Divine Corpse Palace. Sa kabaligtaran, sa Sea of Chaos, ang iba pang mahihinang puwersa ay hindi gaanong pinalad. Ang mga pamayanan sa universo, lahi, sekta, at maging ang ilan sa mga mahihinang ipinagbabawal na lupain ay patuloy na sinasalakay at sinasakop ng mas malalakas na puwersa. Ang ilan ay magiging subsidiary ng mga super force na ito, na nagsisilbing paraan para mabuhay. Ang mga hindi gaanong pinalad ay ginawang mga utusan. Natiyak na magdusa ng isang malupit na kapalaran. Samantala, ilang nila lang ang nagsimulang maglakad palabas sa maraming ipinagbabawal na lupain sa Sea of Chaos. Habang lumalala ang sitwasyon, ang mga ipinagbabawal na lumipas ay hindi na mananatiling napakapayapa. Nararamdaman ito ng mga nilalang sa mga lupaing iyon. At nagsimulang kumilos bilang tugon. Kabilang sa mga ito ang ilang makapangyarihang mga lugar na ipinagbabawal na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ibig sabihin, ito ay ang Heaven Beast Valley, ang Time World, ang Desolate River, at ang Fallen Immortal World. Ang mga nilalang na nagmumula sa apat na lugar na ito ay itinuturing na pinakamakapangyarihan. Kahit na ang mga super forces gaya ng Beast City ay hindi hahanap ng mali sa kanila sa hindi tiyak na sitwasyong ito. Sa Beast City,
Pinakinggan ni Marlon ang lahat ng ulat ng kanyang mga scout. Ang pinakahuling isa ay maingat na binanggit ang buong sitwasyon ng dagat ng Chaos. Nang marinig ang lahat, tumawa ng masama si Marlon. Hindi ko kailangang magmadali, kaya kung harapin ang mga malalakas sa kalawakan pagkatapos panasan ang lahat ng natitira. Ang kanyang ngiti ay parang isang tusong matandang Zorro. Samantala, sa bayan ng Dustin, ang 3,000 malaki at maliit na universo. Isang krisis ang sumabog. Lumapit ang napakaraming nilalang mula sa Beast City. Kinubkob nila ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ang kanilang hukbo ay napakalakas, na may higit sa 100 tunay na banal na mga Diyos sa kanilang kasama. Kabilang sa kanila ang 2 tunay na premium grade na banal na Diyos. Ang kanilang hitsura ay sapat na upang ipahiwatig na ang hukbo ay determinado na sirain ang 3,000 malaki at maliit na universo. Lahat iyon ay ayos ni Marlon. Siya ay nagdusa ng isang malaking pagkawala sa 3,000 malaki at maliit na universo. Pagkatapos ng lahat, matapos masusing alagaan ni Marlon ang isang magulong langit na sanggol, kinuha ito sa kanya ng isang binata. Mga ad ng Pop Future. Ang isa sa kanyang mga avatar ay nabasag pa sa 3,000 malalaki at maliliit na universo noong panahong iyon. Ito ay isang panahon ng malaking kahihiyan para sa kanya na dalhin bilang pinuno ng lahi ng hayop. Sa kanyang likas na mapaghiganti na katangian. Paano siya magiging handa na palayain ang bagay na iyon? Sa halip, personal niyang ipinadala ang kanyang 2 tunay na premium grade na Divine God at inutusan silang sirain ang 3,000 malaki at maliit na universo. Naisip niya na ang 2 tunay na banal na Diyos sa ganoong antas ay sapat na upang tapusin ng malinis ang gawain. Alam ng lahat na ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay may kapangyarihang lipulin ang halos lahat ng bagay sa dagat ng Chaos. Ang 2 tunay na premium grade na mga Diyos ng lahi ng hayop ay nagdala ng isang buong hukbo na dumating sa labas mismo ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa loob ng 2 oras, lahat ng mga nilalang sa komunidad ng universo na ito ay dapat na pinatay ang iyong sarili. Kung hindi, hahabulin kita at personal na tatapusin ang iyong buhay. Kapag dumating ang oras na iyon, magdurusa ka ng husto. Sisiguraduhin kung dadaan ka sa totoong pagpapahirap. Bulalas ng isa sa mga tunay na premium grade na Divine God mula sa lahi ng hayop, na nakatitig ng malamig na sandang sa komunidad ng universo sa harap niya. Masyadong mayabang ang kanyang ugali, lalo na't ipinare sa isang napakamapanghamak na personalidad. Kaagad pagkatapos, ang sumisikat na demonyong aura na may walang katapusang layunin ng pagpatay ay ipinadala sa 3,000 malalaki at maliliit na universo, na naghahatid ng kaayusan. Sa sandaling ito, sa 3,000 malaki at maliliit na universo, ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagsimulang tune-in. Pakiramdam nila ay bumibigat ang kanilang mga ulo at ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay nagsimulang manginig. Ang natitirang mga nilalang sa Divine Realm o Lower Realm ay nawala ng kontrol sa kanilang mga katawan. Sila ay babagsak sa isang tiyak na lugar. Damn it, paparating na sa atin ang malalakas na kalaban. Si Santos, ang Divine Swordsman, at iba pang mga Divine God ay nagulat lahat ng maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, naunawaan ng lahat na ang lakas ng kanilang kalaban ay napakalakas. Maghanda upang i-activate ang array. Sa sandaling iyon, nagpasya si Santos na i-activate ang Grand Geomancy Array na na-deploy sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Isang malaking hanay ng isang sinaunang aura ang lumitaw, na nag-trigger ng isang malawak at makapangyarihang puwersa upang sakupin ang buong 3,000 malaki at maliit na universo bilang proteksyon. Ang Divine Swordsman ay tumayo. Ang kanyang ekspresyon ay mahigpit at ang kanyang espada ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Siya ay handang umatake anumang segundo. Pero may bakas ng pag-aalala sa mga mata niya. Napagtanto niya na sa pagkakataong ito, ang mga kaaway na papalapit sa kanila ay napakalakas. Ano? Tama yata si Lord Marlon. Ang mahinang komunidad ng universo ay sa katunayan ay pinoprotektahan ng napakalakas na sinaunang hanay. Subukan kong sirain ito. Ang isa sa mga tunay na premium grade na mga Diyos ay humakbang ng may panunuya. Boom!
Ang kanyang palad ay nagsimulang patuloy na lumaki. Handa nang hampasin ang hanay sa anumang pagbukas. Bilang resulta, ang lumalakas na kapangyarihan ng demonyo ay nagsimulang tumalsik na parang daan-daang milyong bulkan na sabay-sabay na sumasabog. Pagkatapos ay gamulong ito patungo sa hanay na may dalang napakalaking aura. Boom! Dumagundong ang array bilang tugon. Gayunpaman, wala itong anumang pinsala. Well, it's not that bad, though it failed to crush the array now. I just have to keep hit it few more times. Una ng halimaw. Tumango ng may pasasalamat. Boom! 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 Sa lahat ng oras, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa hanay gamit ang kanyang kamao at palad. Makalipas ang halos isang oras, ang sinaunang hanay sa wakas ay nagsimulang manginig ng bahagya. Mga ad ng pop future. Ang tugon ay napakaliit, ngunit nagdala ito ng isang makabuluhang indikasyon. Nangangahulugan ito na ang array ay nagsisimula ng mawala ng kapangyarihan nito. Napansin ng bawat banal na Diyos ang bahagyang panginginig. Sa katunayan, haha, hindi naman masama ang sinaunang hanay na ito. Ngunit hinding-hindi nito mapipigilan ang ating hukbo. Pagmamayabang ng halimaw, tumawa ng malakas, ang lahat ng iba pang lahi ng hayop ay nakibahagi sa pagtawa. Damn it! Ang mga banal na Diyos sa 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob ay nadama lahat ng kanilang mga puso na laktawan ang isang tibok sa turn ng mga kaganapan. Ang partikular na hanay na ito ay kilala bilang ang pinakamalakas na sandata na ginamit ng 3,000 malaki at maliliit na universo para sa proteksyon. Sa katunayan, ito ay halos ang tanging bagay na maaaring maprotektahan sila sa lahat. Kung nasira ang hanay na iyon, walang masasabi kung gaano kakilakilabot ang mga kahihinatnan. Sa pagharap sa dalawang tunay na premium grade na Divine God mula sa Beast Race. Kahit ang Divine Swordsman ay hindi makahanap ng ganap na kumpiyansa na talunin sila. Huwag kayong matakot, guys. Hindi pa na-activate ang array. Bagamat naramdaman ni Santos ang pagkabigla. Nagsikap siyang mapanatili ang kalmadong kilos. Magsisimula na ang activation. Lumabas. 4 na meteorolohiko kondisyon. Magpakita ka. Magsisimula ang 5. Upang ganap na i-activate ang array na ito. Nagsimulang magsagawa si Santos ng lahat ng uri ng spells. Na nag-trigger ng mga pagbabago ng array ng sunod-sunod. Sa kabuuan, ang array ay may 36 na pattern para sa depensa at opensa. At ang bawat isa sa mga ito ay napakalakas. Pagsasama-sama ng mga ito, ang puwersa ay medyo mabigat. Ang halimaw na umatake sa hanay ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pile. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ko kayang harapin ang array na ito ng mag-isa. Halika samahan mo ako. Sabay tayong lumaban. Aniya. Nabumaling sa isa pang tunay na premium grade na banal na Diyos. Huwag kang magpanik, hayaan mo akong tulungan ka. Sa dalawa sa amin sa opensa. Ang array ay madaling mapangalagaan. Pero hindi tayo dapat magmadali. Gawin nating kasiya siya ang laban na ito sa abot ng ating makakaya. Pupunta ako para sa iyo ngayon. Tumugon ang isa pang tunay na premium grade na Diyos na may ngiti. Ganap na hindi nagmamadali. Lumakad siya upang samahan ang kanyang kasama sa pag-atake sa hanay. Sa mismong sandaling ito, malayo sa lugar na ito, sa loob ng isang lihim na silid ng Infinite City, may iba pang nangyayari. Kaya, ito ang orihinal na magulong batas ng lupa. Dapat kong simulan ang pagsasanay nito sa ganitong paraan. Bulong ni Dustin. Ganap na tumutugon sa paglinang ng batas ng lupa. Talagang sinimulan niya ang pagkuha ng ilang bakas ng orihinal na magulong batas ng lupa. Sa isang kwarto sa Infinite City, biglang bumungad sa mukha ni Flora ang surprise nang maramdaman niya ang pinagdadaanan ni Dustin. Ngunit isa lamang siyang ordinaryong preliminary grade na Divine God. Talaga bang kabisado niya ang dalawang uri ng orihinal na magulong batas? Nakakamangha. Sa kabila ng kanyang normal na kalmado at payapang kilos, maging si Flora ay nabigla sa mahusay na tagumpay ni Dustin. Kung nagawa niyang makabisado ang dalawang uri ng orihinal na magulong batas, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay madodoble man lang. Well, fine. Ngayong ganito na siya katalino.
Maipapasa ko na sa kanya ang lihim kong kakayahan. Iyon ay gagawa ng higit pang mga kababalaghan para sa kanyang kapangyarihan. Bulong ni Flora sa sarili. Hindi niya kayang itago ang kanyang pagpapahalaga sa talento ni Dustin. Ngunit sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Nakatuon si Dustin sa pag-unawa sa orihinal na magulong batas ng lupa sa sikretong silid. Hindi niya alam kung ilang araw na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa secret room. Isang araw, biglang sumulpot si Flora sa secret room. Naramdaman ang presensya niya. Binuksan ni Dustin ang kanyang mga mata at nakita siyang nakatayo malapit sa kanya. Miss Flora, gulat na tawag niya. Nakuha ko itong Enlightenment Stone mula sa isa sa aking mga kaibigan. Marahil ay magagamit mo ito upang maunawaan ang mga batas. Ipapahiram ko sa iyo saglit. Alok ni Flora, with a wave of her long sleeve. Bumungad sa harap ni Dustin ang isang lumang gray na slate. Gayunpaman, bago pa man maipahayag ni Dustin ang kanyang pasasalamat, nawala na si Flora sa manipis na hangin. Salamat, Miss Flora, sabi ni Dustin. Parehong natutuwa at nagpapasalamat. Nagkataon lang kaming nagkita, pero si Miss Flora ay palaging napakabait sa akin. Naisip niya sa sarili. Nagsalubong ang kilay ni Dustin sa pagkataranta. Hindi niya alam kung bakit tutulungan siya ni Flora ng higit sa isang beses. Ngunit pakiramdam niya ay hindi siya sinasadya nito. Kaya hindi na niya sinubukang alamin ang dahilan kung bakit naging mabuti si Flora sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang slate na ipinahiram nito sa kanya. Ang Enlightenment Stone na ito ay dapat tumulong sa isang tao na mas maunawaan ang mga bagay. Tama ba? Galing kay Miss Flora kung tutuusin. Ito ay dapat na isang mahalagang magic treasure. Bulong ni Dustin sa sarili habang pinagmamasdan ang simpleng slate sa harapan niya. Bagamat wala siyang alam tungkol sa lakas ni Flora o sa kanyang background. Alam niya na maaaring ito ay isang kahanga-hangang figure. At saka, siya ang may-ari ng Infinite City. Iyon lang ang dapat ipaliwanag ng marami. Inalis niya ang kanyang isip nang humakbang siya sa harap ng Enlightenment Stone at umupo sa ibabaw nito. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa pagmumuni-muni. Ang Enlightenment Stone ay nagsimula na ngayong gumawa ng magic nito. Naramdaman ni Dustin na ang kanyang katalinuhan ay tumataas ng daan-daang beses na mas malaki. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong kamangha-manghang dati. Higit sa lahat, mas natututo na siya at natutunaw ang mga bagay-bagay. Gamit ang Chaotic Ice Lotus, ang Enlightenment Stone, at ang Chaotic Heaven Body na nakuha niya. Mas mauunawaan niya ang orihinal na magulong batas ng lupa. Makalipas ang 3 buwan, iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata habang nakangiti siya ng malugod. Sa wakas ay nakabisado ko na ang orihinal na magulong batas ng lupa. Kahit nakakapasok ko lang sa rudimentary stage. Well, ang mahalaga ay nasabi ko ang isa pang orihinal na magulong batas. Ungol niya habang bumubulusok sa pinakahuling tagumpay niya. Gayunpaman, pakiramdam ko ay magkakaroon ako ng mas mahusay na pag-unawa dito. Dagdag pa niya na tila iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Nagpasya si Dustin na ipikit muli ang kanyang mga mata at magpatuloy sa paggawa sa orihinal na masunod ang batas ng mundo. Pagkatapos noon, lumipas ang kalahating taon, mga ad ng pop future. Pumasok na ako sa intermediate stage. Umalangaw-ngaw sa secret room ang malakas at masayang boses ni Dustin. 6 na buwan lamang ang inabot niya upang maabot ang intermediate stage ng paglinang ng orihinal na magulong batas ng lupa. Kung natuklasan ng mga namamahala na Diyos kung gaano siya kabilis gumawa ng pag-unlad sa paglinang ng orihinal na magulong batas. Tiyak na may inggit sila, sabi ni Flora. Nasubaybayan niya ang pag-unlad ni Dustin sa paglilinang sa orihinal na magulong batas ng lupa sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa katunayan, ang bilis ng cultivation ni Dustin ay nagulat sa kanya. Sa tingin ko, dito muna ako titigil. Kung magpapatuloy ako sa paglilinang, sa palagay ko ay hindi na ako uunlad. Kinumbinsi ni Dustin ang sarili at tumayo. Gumugol ako ng higit sa 1 taon upang linangin sa pag-iisa. Marami na akong natutunan sa panahong iyon. Naisip niya, na inaalala ang kanyang kabuoang pag-unlad.
Ngayon ay nakabisado ko na ang dalawang orihinal na magulong batas. Sabi ni Dustin habang nakangiti ng pagmamalaki. Noon lang, muling nagpakita si Flora sa sikretong silid. Binabati kita. Natutunan mo ang orihinal na magulong batas ng lupa. Pinuri ni Flora na may paghanga sa kanyang boses. Salamat. Mabilis na sagot ni Dustin. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas. Binawi ni Flora ang Enlightenment Stone. Pinahiram lang niya kay Dustin at hindi binigay. Tuturuan kita ngayon ng isang lihim na kasanayan tungkol sa paggamit ng mga kapangyarihan sa batas. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan noong sinaunang panahon. At maraming namamahala na mga Diyos ang nangangarap lamang na makuha ito. Sabi ni Flora sa kanya sa mahinang boses na seryosong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang daliri sa ulo ni Dustin at naglagay ng isang espiritual na mensahe ng kaluluwa sa kanyang soul sea. Makakapag-focus ka sa pag-practice niyan. Tapos, lalakas ka kapag na-master mo na. Pagkasabi ng mga katagang iyon ay muling naglaho si Flora. Salamat, Miss Flora. Napatingin si Dustin kung saan nawala si Flora. At kumislap ang mga mata niya sa pasasalamat. Bagaman hindi siya gaanong nagsasalita at mukhang walang pakialam. Mabait naman talaga siya sa akin. Naisip niya sa sarili na halos ma-curious na siya sa motibo ni Flora. Sa palagay ko dapat kong ipagpatuloy ang aking paglilinang ngayon. Nagkibit balikat si Dustin at muling umupo ng naka-cross-legged. Nagsimula siyang dumaan sa espiritual na mensahe ng kaluluwa sa kanyang soul sea. Ang lihim na kasanayang ibinigay ni Flora sa kanya ay ang overlapping lost skill. Ang pamamaraan na ito ay may dalawang pag-andar. Una, maaaring ilapat ng isa ang orihinal na magulong batas sa lahat ng mga kasanayan sa martial arts. Kabilang ang mga may kaugnayan sa espiritual na kaluluwa. Sa madaling salita, maaaring ay lakip ng isa ang orihinal na magulong batas sa lahat ng uri ng kasanayan sa martial arts habang hinarap niya ang kaaway. Na ginagawang mas mabisa ang kanyang welga. Bukod dito, sa aktwal na labanan, maaari nitong mahuli ang kalaban ng hindi nakabantay. Pangalawa, maaaring paghaluin ng isa ang iba't ibang orihinal na magulong batas gamit ang overlapping lost skill. Mahirap pagsamahin ang iba't ibang batas na may iba't ibang katangian. Gayunpaman, ang overlapping lost skill ay maaaring magbigay daan sa isa na gawin iyon. Mga ad ng pop future. Kung hindi ito matatawag na bawal na kasanayan. Ang pinagsamang kapangyarihan ng iba't ibang orihinal na magulong batas ay kamangha-mangha. Kapag pinaghalo ang orihinal na magulong batas, magbubunga ito ng kapangyarihan ng ilang beses o kahit 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa isang individual na orihinal na magulong batas. Halimbawa, nakabisado na ni Dustin ang dalawang orihinal na magulong batas ng nyebe at ng lupa. Kung ginamit niya ang overlapping lost skill upang pagsamahin ang dalawang batas na iyon, maaari siyang makagawa ng multiply na kapangyarihan. Ang kasanayang ito ay napakatalino. Matapos pag-aralan ang overlapping lost skill ng ilang beses ng detalyado, si Dustin ay parehong nasa sabik at sabik na makabisado ito. Nang walang pag-aaksaya ng oras, agad niyang sinimulan ang pagsasanay sa bagong kasanayan. Makalipas ang kalahating taon, sa wakas ay binuksan ni Dustin ang kanyang mga mata. Nakabisado ko na ang overlapping lost skill. Bulalas niya habang nakataas ang mga kamao. Well, tapos na ang training ko. Halos 2 taon na akong naglilinang sa pag-iisa. Oras na para lumabas. Iniunat ni Dustin ang kanyang mga paa. Inayos ang kanyang damit, at lumabas ng sikretong silid. Sa wakas natapos na ng aming pinuno ang kanyang paglilinang. Ang mga banal na Diyos ng alyansa ay nilinang din sa pag-iisa. Nang maramdaman nilang natapos na ni Dustin ang kanyang paglilinang, huminto sila sa paglilinang at dumungaw kay Dustin. Si Dustin ay nasa loob ng 2 taon. At ganoon din sila. Sa katunayan, ang ilang masungit na Diyos na mga Diyos ay naiinip na. Sa ganitong magulong panahon, iilan lamang sa kanila ang maaaring tumutok sa paglilinang. Sir, lalong lumala ang sitwasyon sa Sea of Chaos. Isa sa ilang mga banal na Diyos na responsable sa pagkolekta ng impormasyong iniulat kay Dustin. Anong nangyari? Punan mo ako. Utos ni Dustin habang nakatingin sa kanya ng buong atensyon.
Ibinahagi ng ilang mga banal na Diyos kay Dustin ang impormasyong nakalap nila. Sunod-sunod na nagpunta. Ang Fallen Immortal World. May ganoong bawal na lugar sa Sea of Chaos. Tanong ni Dustin na mukhang naguguluhan. Oo, wala pang nakarinig sa lugar na ito dati. Bigla itong lumitaw out of nowhere. Ngunit sinabi na ang mga nilalang sa ipinagbabawal na lugar na ito ay hindi kapani-paniwalang malalakas. Kahit na ang pinuno ng Beast City ay umiwas na manggulo dito. Isang banal na Diyos ang nagsalaysay habang inaalala niya ang lahat ng impormasyon. The Fallen Immortal World. Baka nagkataon lang. Nag-isip sandali si Dustin. Minsan ay may mapanganib at mahiwagang lugar na tinatawag na Fallen Immortal World na matatagpuan sa Divine Continent. Maraming Divine Gods ang sinasabing nawala ng buhay doon. Bukod dito, ang Fallen Immortal World ay hindi matatagpuan sa isang tiyak na lugar. Ito ay nagagalaw at naglakbay sa iba't ibang mundo. Noon, bigla itong lumitaw sa East Mainland ng Divine Continent, na umaakit ng malaking bilang ng mga magsasaka upang hanapin ito para sa mga kayamanan. Isa si Dustin sa mga gumawa. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang Fallen Immortal World ay misteryosong naglaho at wala nang nakita nito sa banal na kontinente. Nang lumakas si Dustin sa bandang huli, sinubukan niyang hanapin ang Fallen Immortal World sa mahabang panahon ngunit hindi niya ito nakita. Sa hindi pagkakataon, sinabihan siya ngayon na isang ipinagbabawal na lugar na tinatawag ding Fallen Immortal World ay nakita sa Sea of Chaos. Bagamat nagulat siya sa balita, hindi niya akalain na ang Fallen Immortal World na pinasok niya sa Divine Continent at ang Fallen Immortal World na biglang lumitaw sa Sea of Chaos ay iisa. Napagpasyahan niya na baka nagkataon lang na magkaparehas ang pangalan ng dalawang lugar. Pagkatapos ng lahat, ang banal na kontinente ay napakaliit kumpara sa dagat ng Chaos. Dumaan si Ismail sa maraming tao at tumayo sa harapan ni Dustin. Leader, ano pong order niyo? Sabik na tanong niya. Dapat bumangon ang isa mula sa kung saan siya bumagsak sa kanyang mga tuhod. Dahil natalo tayo sa Desolate Universe Community. Doon tayo pupunta. Sagot ni Dustin pagkatapos ng ilang sandali. Ano? Pupunta tayo sa Desolate Universe Community. Nagulat ang ibang mga Divine God. Dahil hindi nila inaasahan na sasabihin niya iyon. Sa lahat ng posibleng destinasyon. Ang Desolate Universe Community ang huli sa kanilang isipan. Pagkatapos ng lahat, doon sila natalo ni Dustin sa labanan 2 taon na ang nakakaraan. Kung hindi sila tinulungan ni Flora ay napatay na sila. Dahil dito, natakot ang bawat miyembro ng alyansa na muling tumuntong saan man malapit sa Desolate Universe Community. Huwag kang matakot. 2 years ago, doon nag-aabang ang mga masters na iyon dahil hinihintay nila ako. Kung hindi, hindi sila nasa isang mahinang komunidad ng universo. Ngayon, 2 taon na ang lumipas. At naisip ko na ang 4 na Panginoong iyon na nanakit sa akin ay dapat nang umalis ngayon. Inalo ni Dustin ang kanyang mga tagasunod, na nag-aalangan sa sandaling iyon. Nabigo kaming palayain ang mga katutubo ng Desolate Universe Community. Kaya hindi kami maaaring sumuko. Utang namin sa kanila na subukang muli. Idinagdag niya, Pinuno, may tiwala ako sa iyo. Susundan kita kahit saan mo gusto pumunta. Sumagot si Ismail, na nagpapahayag ng kanyang katapatan at suporta. Kahit irritable siya minsan, masunurin pa rin siya kay Dustin kung tutuusin. Leader, maganda ang punto mo, tsaka ikaw ang may hawak. Susundin namin ang utos mo, sabi ng Ice Queen. Pagkatapos, tumango rin ang iba pang mga Divine God bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ang kanilang pinuno. At siya ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa kanilang alyansa. Pinili nilang paniwalaan siya ng walang kondisyon. Well, naayos na. Ang aming unang target ay ang Desolate Universe Community. Ilang sandali lang ay nagtapos si Dustin. At ang kanyang mga mata ay nag-alab sa passion at fighting spirit. Hindi nagtagal. Siya at ang mga tropa ng alyansa ay dumating malapit sa Desolate Universe Community. Maupo muna kayo. Papasok muna ako sa loob at titingnan ang sitwasyon. Bili ni Dustin sa mga tauhan niya. Pagkatapos sabihin iyon,
Inactivate niya ang reincarnation token at ipinadala ang kanyang sarili sa loob ng Desolate Universe Community. Sa susunod na hininga, muli siyang lumitaw sa kawalan ng kanyang destinasyon. Isa itong malawak at madilim na lugar. At kahit saan siya tumingin, nakikita niya ang malademonyong aura na tumatagos sa mga dingding. Nagpagulong-gulong ito sa mga alon. Tila ang pamayanan ng universo ay nasa ilalim ng kontrol ng lahi ng demonyo. Kaya't agad na inilabas ni Dustin ang kanyang tinutukoy na kahulugan at ginamit ito upang suriin kung gaano karaming mga miyembro ng lahi ng demonyo ang nakatalaga sa komunidad ng universo. Mga ad ng Pop Future. Ang pinakamakapangyarihan ay tila ilang tunay na preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Bulong niya sa sarili. Nagtagal siya para matiyak na nakaalis na ang 4 na tunay na premium grade na Divine God na sumusunod sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagpasyahan niya na ang mga tunay na katamtamang antas na mga banal na Diyos ay wala na rin. Natutuwa akong wala na sila. Ngunit hindi ko mapabayaan ang aking pagbabantay. Marahil ay may naghihintay sa akin. Una, kailangan kong gumawa ng isang bagay para makuha ang kanilang atensyon. Kung may mga masters na magpakita, tatakas ako kasama ng mga tauhan ko. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng miyembro ng lahi ng demonyo sa komunidad na ito sa universo. Sabi ni Dustin sa sarili. Nagpaplanong mabuti baka sakaling may bitag na nakatakda sa kanya. Whoosh! Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig. At isang lilang espada ang lumipad palabas. Idinagdag niya ang orihinal na magulong batas ng snow na nasa Major Achievement Stage sa espada, at iyon ay lubos na nagpalakas ng kapangyarihan nito. Nagulat pa siya sa pinagsamang kapangyarihan ng dalawa. Natuwa siya nang malaman na ang espada ay ngayon ay 12 beses na mas malakas kaysa sa sarili nito. At ang lilang sword light at malamig na agos na inilabas nito ay lumaganap sa buong Desolate Universe Community. Ang buong komunidad ng universo ay nasa kaguluhan. Puff! 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 Hindi mabilang na mga miyembro ng lahi ng demonyo ang nahuli. At sumabog sila sa mga piraso bago nila alam kung ano ang tumama sa kanila. Ito ay isang kakilakilabot na patayan. Ang lilang espada ay umikot sa kawalan at nagdulot ng matinding pinsala sa Desolate Universe Community. Ang mga sigaw ng sakit at dalamhati ay napuno ng hangin. Habang ang lilang espada ay dumaan sa maraming ordinaryong Divine God ng lahi ng demonyo. Ang mga sirang paa at dugo ay nakakalat sa lahat ng dako sa kawalan ng Desolate Universe Community na parang mga liryo sa isang matingkad na patlang. Mahigpit na hinawakan ni Dustin ang reincarnation token sa kanyang kamay. Handang i-activate ito anumang oras. Damn it, sino ka? Magpakilala ka. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga tinig ng galit. Habang ang mga demonyo ay desperadong naghahanap ng dahilan para hindi sila napapanahong namatay. Nagmadaling lumabas ang mga miyembro ng lahi ng demonyo mula sa iba pang cosmos ng Desolate Universe Community. Sino ang gumawa nito? Labas! Ilang tunay na preliminary grade na mga Divine God ng lahi ng demonyo ang lumundag at lumutang sa kawalan. Lahat sila ay nadala sa galit. Dahil nakita nila ang lahat ng mga bangkay ng kanilang mga tauhan. Sunod-sunod na sumama sa kanila ang mga grupo ng mga miyembro ng lahi ng demonyo. Na walang katapusang bumubuhos na parang mga langgam. Hanapin ang bawat sulok. Hindi tayo magpapahinga hanggat hindi natin nahahanap ang mamamatay tao. Puputukin ko siya. Ang mga tunay na Divine God ng lahi ng demonyo ay umungal. Nakumukulo sa galit. Galit na galit silang naghanap kung saan-saan. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, wala silang mahanap. Sa kabilang banda, si Dustin ay nagtatago sa dilim. Pinagmamasdan ang kanilang mga galaw. Well, lumalabas na tama ako. Naghintay ang mga masters dito dahil may balak silang tambangan. Gayunpaman, lumipas ang 2 taon. Kaya umalis na sila. Nasiyahan sa kanyang nahanap. Inactivate niya ang reincarnation token at nag-teleport ng kanyang sarili pabalik sa kanyang mga tauhan. Magandang balita. Sa lahat, wala na ang mga master na nanakit sa akin noong nakaraan. Pwede na tayong pumasok. Mga ad ng Pop Future. Sabi ni Dustin sa mga tauhan niya. Haha, ang galing.
Sa wakas makakaganti na tayo. Pumasok tayo sa loob at patayin silang lahat. Ang mga puso ng higit sa 10,000 banal na Diyos ng alyansa ay napatahimik. Nagtawanan sila at nagkayem ng kamao. Sabik na makipaglaban. Ilipat. Nang walang karagdagang ado. Winuwagayway ni Dustin ang kanyang kamay at pinamunuan ang kanyang hukbo sa Desolate Universe Community. Ang kanilang hukbo ay binubuo ng mahigit 10,000 Diyos at bilyon-bilyong piling sundalo. Ang bawat isa sa kanila ay may karanasan at mahusay na sinanay. Habang sila ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan 2 taon na ang nakalilipas. Ang isa sa kanila ay kapantay ng 10 pangkaraniwan na mga sundalo. Dahil ang kanilang lakas ay higit na lumampas sa mga ordinaryong antas. Sa magulong kawalan, isang malaking hukbo ang nagmamarcha patungo sa Desolate Universe Community. 2/3. Mayroon silang lahat ng uri ng armas at mga kayamanan ng mahika. At sila ay tulad ng isang napakalaking, hindi mapigilan na alon, habang sila ay sumugod na may nakamamatay na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Dustin at ang kanyang hukbo sa Desolate Universe Community. Ilang mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng demonyo ang nakakita sa kanila ng sabay-sabay. At talagang nagulat sila. Kasabay nito, sila ay nadagdagan din dahil ang kanilang mga kasamahan ay pinatay. At ngayon ay may mga estranghero sa kanilang teritoryo. Sino ka? Hindi mo ba alam na teritoryo natin ito? How dare you make trouble here? Sigaw ng isa sa mga tunay na Divine God. Habang sumusugod sila sa mga mananakop. Ikaw ay patay na karne. Sigaw pabalik ni Dustin. Sa isang kilusan, inilabas niya ang 2 uri ng orihinal na magulong batas ng sabay. Pagkatapos, ginamit niya ang overlapping law skill at perpektong pinagsama ang 2 batas. Sabay-sabay, isang malamig na agos ang umagos at umaalingaw-ngaw sa kanilang paligid. 10,000 pader na natatakpan ng makapal na yelo ang tumama patungo sa tunay na preliminary grade na mga Divine God ng lahi ng demonyo. Nakakatakot ang pinagsamang kapangyarihan ng 2 orihinal na magulong batas. Wala sa mga tunay na banal na Diyos ang makapagtanggol sa kanilang sarili. Sa isang kisap mata, pinalamig sila ng malamig na agos, na nagpapatigas at hindi natitinag sa kanilang mga paa. Ang mga nagyayelong pader ay tumama sa mga tunay na banal na Diyos ng lahi ng demonyo, na nagyelo sa kanilang mga lugar at hindi makatakas. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot. Ngunit wala silang nagawa kundi ang sumigaw at humagulgol. Ikaw, brat, alam ko kung sino ka. Ang mga tunay na Divine God ng lahi ng demonyo ay sumigaw sa takot. Noon lang nila nakilala si Dustin. Diretso lang ito at madaling matukoy dahil itinago ni Dustin ang kanyang sarili sa parehong tao noong una siyang tumuntong sa Desolate Universe Community. Oo, ako ito, sagot ni Dustin na may kalmadong ngiti. No, ang tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng demonyo ay humiyaw ng pagkabalisa. Mabilis silang nasupil at malubhang nasugatan. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng 2 ngunit orihinal na magulong batas. Brat, sino ka ba? Bakit mo kami ginaganito? Hindi ka ba natatakot na harapin ang galit ng ating pinuno? Ang isa sa mga tunay na banal na Diyos ay sumigaw ng masayang maingay. Paumanhin na binaygo kita, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ako natatakot sa iyo o sa iyong pinuno. Sa lahat, sagot ni Dustin na may kasamang mapaglarong ngisi. Mamatay kayo, mga bastos, go to hell. Sigaw ni Dustin. Puff, puff, puff. Pagkalipas ng ilang segundo, napuno ang hangin ng malulutong na tunog ng mga pagsabog habang ang mga tunay na Diyos na iyon mula sa lahi ng demonyo ay pumutok at sumabog. Hindi lamang nagkapira-piraso ang kanilang pisikal na katawan, ngunit ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay nawasak din. Ito ay isa pa sa kanyang kompletong knockouts. Ang ganda, ang kapangyarihan ng overlapping law skill ay hindi masama. Nakakatakot talaga. Ungol ni Dustin. Tuwang-tuwa siya na nasubukan at natutunan niya ang kapangyarihan ng bagong kasanayang ito na nakuha niya. Noon, gumugol siya ng ilang oras at lakas sa pagpatay ng mga tunay na preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Sa pagkakataong ito, gayunpaman,
Ang pagpatay sa kanila ay isang piraso ng cake lahat dahil sa kanyang bagong kasanayan. Sa sandaling ang mga tunay na banal na Diyos ay namatay sa mga kamay ni Dustin. Ang natitirang mga miyembro ng lahi ng demonyo ay nawalan ng kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod. Dahil wala pang isang oras ang inabot ni Dustin para patayin ang lahat ng mga kaaway mula sa lahi ng demonyo ng Desolate Universe Community. Maraming katutubong Diyos mula sa komunidad ng universo na ito ang agad na nailigtas at nabawi ang kanilang kalayaan. Pinamunuan ng mga katutubo ang isang pangkat ng mga piling tao mula sa Desolate Universe Community at kusang loob na sumali sa hukbo ni Dustin. Nang sa wakas ay maayos na ang lahat. Pinangunahan ni Dustin ang kanyang hukbo at umalis. Ang Desolate Universe Community ay tahanan din ng ilang mahihinang nilalang na may mababang kaharian. Wala silang ibang pagpipilian kundi manatili sa sarili nilang mundo at tumakbo sa sarili nilang landas. Sa halip na sumali sa hukbo ni Dustin. Sa account na iyon, napagtanto ni Dustin na imposible para sa kanya na alisin ang bawat nilalang na makakaharap niya sa tuwing siya ay naglalakbay sa mga komunidad ng universo. Naisip niya, kung gagawin niya iyon, malamang na kailangan niyang dalhin ang kalahati ng populasyon ng buong Sea of Chaos. Bukod sa hindi ito makatotohanan, medyo hindi praktikal din ito. Maaari lamang siyang umasa na mayroong isang uri ng makalangit na batas ng hustisya na magpoprotekta sa mahihinang mga nilalang na ito. Makalipas ang ilang araw, pinangunahan ni Dustin ang kanyang hukbo at pumasok sa isang komunidad sa universo na nasa ilalim ng kontrol ng lahi ng hayop. Doon, nakatagpo siya ng isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Itinuring ni Dustin ang isang banal na Diyos sa antas na ito bilang isang malakas na kalaban. Bagamat totoo na mayroon na siyang lakas na pumatay ng isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos nang walang kahirap-hirap. Ang pakikipaglaban sa isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ay ibang kwento. Dahil lamang sa nagkaroon lamang sila ng kaunting agwat sa kanilang mga antas bilang banal na Diyos. Hindi ito nawawala na walang malaking pagkakaiba sa mga tuntunin ng kanilang lakas. Laging hindi sinasabi na ang isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ay higit na mas malakas kaysa sa isang tunay na paunang gradong banal na Diyos. Gayunpaman, hindi umatras si Dustin. Sa halip, nagpasya siyang harapin ang kalaban. Sabik siyang makita kung paano makakaabot ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Mamatay. Hindi na umimik pa si Dustin at mabilis na sinugod ang kalaban. Well, hindi ka ba matapang? Ang tunay na medium grade na Divine God ay parehong nagalit at nagulat nang makita niya ang isang ordinaryong preliminary grade na Divine God na lumapit sa kanya. Boom! 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 Isang matinding labanan ang sumiklab nang wala sa oras. Teka ano? Paanong posible yun? Paano magiging ganito kalakas ang isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos? Mga ad ng Pop Future. Ilang minuto sa laban. Ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ay naiwang tulala. Hindi siya makapaniwala na nahihirapan siyang kalabanan ang isang banal na Diyos sa mas mababang yugto kaysa sa kanya. Nakasanayan na niyang pumatay ng 12-dosenang ordinaryong preliminary grade na Divine God sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Gayunpaman, isang realisasyon ang tumama sa kanya habang siya ay nasasangkot sa matinding laban na ito. Hindi pangkaraniwan itong binata sa harapan niya. Wala pa siyang nakitang sino mang nakakabisado ng kumpletong orihinal na magulong batas at gayunpaman. Ang brat na ito ay talagang nakabisado ang 2 piraso ng magulong batas na iyon. Siya ay nanlaban at nakita sa hindi makapaniwala habang iniisip kong ang binatang ito ay isang preliminary grade na banal na Diyos lamang. Ang banal na kapangyarihan ng isang tunay na medium grade na banal na Diyos ay hindi maikakailang malakas. Ngayon, ang taong ito ay talagang nabubuhay hanggang sa inaasahan na iyon. Higit siyang mas malakas kaysa sa isang tunay na preliminary grade na Diyos sa mga pamantayan ng pagbabawal na kahulugan. Pagkontrol ng mga kakayahan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. At maging ang bilis. Tahimik ding namangha si Dustin sa lakas ng kalaban. Para sa isang sandali, sila ay nasa isang pagkapatas.
Ang pinakamakapangyarihang kakayahan ni Dustin sa kanyang arsenal ay ang pagsasanib ng dalawang orihinal na magulong batas. Ay dadagdag niya ang isa sa kanyang orihinal na magulong batas sa kanyang pag-atake upang mapataas niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, ang tunay na medium grade na banal na Diyos ay walang katapusang naglalabas ng demonyong enerhiya. Sa isang kisap mata, ang magulong kawalan na sumaklaw sa daan-daang bilyong milya ay naging alabok. Bilang resulta, ang mga hukbo ni Dustin at ng lahi ng hayop ay lumipad at nagtago sa isang ligtas na distansya. Ito ang uri ng mahusay na epekto na karaniwang nakakatakot sa isang premium grade na banal na Diyos. Gayunpaman, lumipas ang kalahating araw, at leeg pa rin sila. Mabuti ito. Ang lakas ko sa pakikipaglaban ngayon ay parang kapantay ng isang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos. Ang sabi ni Dustin, salamat sa labanang ito. Nagkaroon siya ng malinaw na pagsusuri sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Well, kung gayon, sa palagay ko oras na para gamitin ang huling trump card ko para wakasan ko na ang laban na ito. Naiinip na si Dustin. Tumawa pa siya habang inihahanda niyang ihagis ang alas sa kanyang manggas. Ito ay walang iba kundi ang hindi masisira niyang katawan. Salamat sa kanyang Chaotic Heaven Body at Chaotic Ice Lotus. Ang kanyang katawan at bilang ng mga kaluluwa ay nagkaroon ng napakahusay na kakayahan sa pagbawi. Sa gawa ito, malapit na siyang maging immortal. Sa pag-iisip na iyon, naisip ni Dustin na kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte. Napagdesisyonan niyang mag-focus na lang siya sa pag-atake sa kanyang kalaban dahil hindi naman niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtatanggol sa sarili. Nakakamatay ang bawat galaw niya, partikular ang pagpuntirya sa mahahalagang bahagi ng kanyang kaaway. Wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Walang ingat siyang naglunsad ng mga nakakabaliw na pag-atake kahit na iniwan niyang ganap na nakahantad ang sariling katawan. Ano ba, boy? Are you out of your mind? The genuine medium grade divine god bellowed. Laking gulat niya sa nakakalokong paraan ng paghampas ni Dustin sa kanya. So, umaatres ka ba? Napangiti si Dustin. Kahit gaano pa kaalote iyon ay para lang asarin ang kalaban. Ha? Gusto mo? Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating mo. Galit na sigaw ng tunay na katamtamang gradong banal na Diyos. Gamit ang kanyang kamao, agad niyang pinuntahan ang ulo ni Dustin. Hinampis niya ito ng malakas na sumabog sa mismong lugar. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, matagumpay na nakaiwas sa pag-atake ang espiritual na kaluluwa ni Dustin dahil nasa ilalim ito ng proteksyon ng espiritual na dragon, ng espiritual na puno, at ng Chaotic Ice Lotus. Boom! Bagamat nabasag ang kanyang ulo, si Dustin ay tila nena sa dibdib ng kanyang kaaway gamit ang kanyang kamao. Parg! Ang tunay na medium grade na banal na Diyos ay hindi napigil ang mapasigaw sa sakit. Sa bagay, may butas talaga ang dibdib niya. Samantala, agad namang naka-recover si Dustin nang walang natira sa kanyang katawan. Hoy! Hindi pa tayo tapos. Sa sandaling na ibalik si Dustin sa kanyang peak state, masayang hinabol niya ang kanyang kalaban. Walang tigil niyang sinunggaban ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng nakamamatay na mga welga. Boy! Wag mo akong itulak masyado. Sa pagkakataong ito, ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ay nakaramdam ng pagkaagrabyado, galit, at kawalan ng magawa. Gayunpaman, nagpatuloy ang matinding labanan. Hinabol niya si Dustin sa lakas na natitira. Ilang sandali pa, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Nataman at sumabog ang kaliwang braso ni Dustin. Pumalakpak. Kasabay nito ay dumapon na rin ang kanang kamao ni Dustin sa tiyan ng kalaban. Nag-iwan ito ng isa pang malaking butas ng dugo sa kanyang katawan. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nagtamo ng mga pinsala. Habang nagpapatuloy ang labanan, lalong lumalala ang kanilang mga pinsala. Nagkawatak-watak pa ang katawan ni Dustin, tumalsik ang laman at buto niya sa buong kalangitan. At muli, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay kamangha-manghang. Gaano man kalubha ang kanyang pinsala, gagaling lang si Dustin sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ay hindi ganoon kapalad. Hindi tulad ni Dustin. Gayunpaman,
Hindi niya maibalik ang kanyang sarili sa kanyang pinakamahusay na estado dahil ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay mas mababa kaysa kay Dustin. Oras na para tapusin natin ito. Go to hell. Pagkagaling. Sumugod si Dustin sa kanyang kalaban at walang tigil na pumutok. Makalipas ang isang oras, ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ay nagtamo ng mas malubhang pinsala at ang kanyang hininga ay humina at humihina. Nanghihina na siya na halos hindi na niya makayanan. Thud. Hindi nagtagal. Bumagsak siya sa lupa. Tinadyakan siya ni Dustin at tinignan siya ng nakakaasar. Oo. Napakasarap sa pakiramdam. Ito ay naging masaya at kapana-panabik. Hindi ba? Sa kasamaang palad. Ang labanan na ito ay dapat na ngayong matapos. Mamatay at mapunta sa impyerno. Napakalamig ni Dustin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Binata, kung papayagan mo ako, bibigyan kita ng pagkakataong kapalit ng buhay ko. Naramdaman ang kanyang nalalapit na kapahamakan. Ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ay tuluyang nasira at malungkot na humingi ng awa. Opportunity. Anong pinagsasabi mo? Ipagpatuloy mo. Nakikinig ako. Kung nagustuhan ko ang sagot mo, baka mailigtas ko ang buhay mo. Kung hindi, maaari kang magpaalam sa iyong kaluluwa. Ninitian ni Dustin ang nalaglag niyang kalaban habang naghihintay ng sagot nito. Ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ay mabilis na nagpaliwanag. Nasa kamay na ni Dustin ngayon ang buhay niya. Kaya hindi na siya maglalakas loob na mag-aksaya pa ng oras. Walang pag-aalinlangan. Sinabi niya kay Dustin ang pagkakataong natuklasan niya ilang araw lang ang nakalipas. Land of Outlaw. Ano iyon? Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Dustin kaya mabilis siyang humingi ng paglilinaw. Bata, wala ka bang alam tungkol dito? Akala ko gumapang ka palabas ng ilang ipinagbabawal na lugar kung isasaalang-alang ang iyong napakahusay na kakayahan. Kaya akala ko malalaman mo ang Land of Outlaw. Sa loob ng Sea of Chaos. Tinuturuan ng mga alagad ng bawat super force o forbidden area kung ano ito. Pero ikaw ay hindi. Kakaiba yon. Tanong ng tunay na banal na Diyos. Halata sa mukha niya ang pagkalito. Cut the crap. Sagutin mo na lang ako. Galit na hinampis ni Dustin ang kanyang paalaban sa Diyos na Diyos. Oo naman. Sabik siyang tumango sa harap ng galit ni Dustin. Desperado siyang gawin ang sinabi nito na huwag na siyang guluhin. Gayunpaman, sa loob-loob niya, siya ay labis na nanlulumo at miserable. Sa kabila ng kung ano ang maaaring ipahiwatig ng paggamot ni Dustin. Siya ay isang tunay na medium grade na banal na Diyos. Kailanman ay hindi siya tinatrato ng ganito. Napuno siya ng galit sa kawalan ng respeto at halos hindi niya napigilan ang pagnanasang bawiin ni Dustin. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nasa palad ni Dustin. Ayaw pa niyang mamatay. Napuno siya ng desperasyon sa pag-iisip ng kamatayan. Kinailangan siya ng napakaraming taon ng paglilinang upang maging isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Ang mga tunay na banal na Diyos ay tinanggap ng magulong vacuum. Hanggat hindi siya pinatay, hindi siya mamamatay. Sa madaling salita, siya ay isang immortal na maaaring mabuhay magpakailanman. Kahit anong mangyari. Gagawin niya ang lahat para hindi ma-provoke si Dustin at makaalis ng buhay sa sitwasyong ito. Bawat isa sa hiling ni Dustin ay ang kanyang utos. Hanggat iniwan siya ni Dustin ng buhay. Kung tungkol sa kahihiyan at kahihiyan na dinaranas niya ngayon, wala siyang ibang magagawa kundi ang sama ng loob na lunukan ito. Inside the privacy of his mind, he decided na siguradong babalikan niya si Dustin balang araw. Hanggat nakayanan niya ito. Magkakaroon siya ng maraming oras para isagawa ang kanyang paghihiganti kay Dustin sa darating. Sabihin mo sa akin ang lahat dali. Utos at sinipa ulit siya ni Dustin hanggang sa nakaramdam siya ng sakit. Okay. Sasabihin ko sa'yo. Ang mga lugar na tinutukoy bilang Lands of Outlaw ay pangunahing ginagamit upang tawagan ang mga lugar na hindi pinaghihigpitan ng Sea of Chaos. Ang nasabing lugar ay hindi kabilang sa Sea of Chaos. Bukod dito, malamang na ito ay isang space fragment mula sa isa pang magulong void na hiwalay sa Sea of Chaos. Ang lahat ng mga batas ng Sea of Chaos, kabilang ang orihinal na batas,
ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan, at ang batas ng cosmos, ay walang bisa sa isang land of outlaw. Mga ad ng pop future. Paliwanag niya. Nakita ko. Nagliwanag sa mga mata ni Dustin ang pangunawa ng marinig ang paliwanag. Let's put it this way. Sa katunayan, ang Sea of Chaos na kinaroroonan natin ngayon ay malamang na isang magulong void. Maaaring mayroong maraming magulong voids tulad ng Sea of Chaos. Paminsan-minsan, ang ilang space fragment mula sa iba pang magulong voids ay mahuhulog at lulutang sa Sea of Chaos. Tinatawag namin itong mga space fragment na Lands of Outlaw. Dagdag pa ng halimaw na natatakot na hindi maintindihan ni Dustin ang kanyang naunang paliwanag. Nakita ko, ngunit ang espasyo ba ay talagang walang hanggan? Totoo ba na ang espasyo ay walang hanggan na lalawak at hindi magwawakas? Tanong ni Dustin. Nang maisip niya ang posibilidad na magkaroon ng mas magulong voids bukod sa Sea of Chaos. Nanginginig ang kanyang anit. Hindi ko masagot yan. Natatakot ako na maraming nilalang mula sa Sea of Chaos ang makakasagot nito. Marahil, ang Sea of Chaos ay ang buong espasyo. O baka may mas malawak na espasyo sa labas ng Sea of Chaos. Walang tiyak na sagot. Ang magagawa lang natin ay hulaan. Paliwanag pa ng banal na Diyos mula sa lahi ng hayop na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Takot na dumaloy sa kanyang mga ugat sa pag-iisip na si Dustin ay hindi nasisiyahan sa kanyang sagot. Lahat tama. Iwanan natin ang paksang ito. Kaya sabi mo nakahanap ka ng Land of Outlaw. Kaya, mahalaga ba ito? Tanong ni Dustin. Oo, ito ay. Agad niyang tugon na kumikinang ang mga mata. Ang Land of Outlaw ay isang ganap na naiibang espasyo mula sa Sea of Chaos. Ang mga espesyal na kayamanan na lampas sa aming pinakamaligaw na imahinasyon ay matatagpuan doon. Excited na paliwanag ng Diyos na Diyos. Oh, mga espesyal na kayamanan. Anong uri ng mga espesyal na kayamanan? Sabihin mo sa akin ang lahat. Siguraduhin hindi aksayahin ang aking oras sa ordinaryong kayamanan. Pumili lamang ng mga espesyal na kayamanan. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Dustin. Napuno siya ng intriga sa pag-iisip na makakuha ng mga espesyal na kayamanan. Oo naman. Noong primitive times, may Land of Outlaw na biglang lumitaw sa Sea of Chaos. Lahat ng puwersa ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito noon. Mga ad ng pop future. Ano man ang halaga. Patuloy silang nagpadala ng malaking bilang ng mga tao upang baliw na agawin ang lahat ng mga kayamanan. Naaalala ko na ang lahi ng hayop namin ay nakakuha ng isang batch ng Divine Accomplishment Fruits. Mula noon, ang bilang ng mga tunay na banal na Diyos sa lahi ng hayop ay nagsimulang dumami. Natapos namin ang pagkakaroon ng pinakamalaking bilang ng mga tunay na banal na Diyos sa lahat ng mga super force. Ang mismong dahilan ay ang Divine Accomplishment Fruits. Paglilinaw niya. Kaya ang Divine Accomplishment Fruits ay makakatulong na madagdagan ang bilang ng mga tunay na Divine Gods. Tama ba? Sabihin mo sa akin. Ano ang nangyayari? Magpaliwanag ka ng malinaw kung hindi. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang maging bastos. Isang matalim na sipa ang ibinigay sa panig ng banal na Diyos sa kabila ng kanyang kwentong nagpasaya kay Dustin. Kumalma ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi na kailangang maging bastos. May bahid ng galit ang nagbigay kulay sa boses ng halimaw. Kahit na sinigurado niyang maipaliwanag ng mabuti ang lahat. Nauwi pa rin siya sa kicked out of the blue. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang galit. Ang Divine Accomplishment Fruit ay isang uri ng magic treasure. Ang mga ordinaryong Divine God ay laging sabik na makuha ito. Ang isang ordinaryong banal na Diyos ay maaaring maging isang tunay na banal na Diyos kaagad pagkatapos kainin ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag. Ano? Paanong posible iyon? Kung nais ng isang ordinaryong banal na Diyos na maging isang tunay na banal na Diyos, kailangan niyang tiisin ang 81 kapigatian at makamit ang banal na katuparan bago siya maging isang tunay na banal na Diyos. Paano magiging tunay na banal na Diyos ang isang tao pagkatapos kumain ng prutas? Talaga bang may ganoong kayamanan? Huwag mong subukang magsalita ng kalokohan dito. Gumagawa ka ba ng kwento para lokohin ako? Maniwala ka man o hindi,
Kaya kitang patayin ngayon din. Isang mabagsik na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Dustin. Gulat at pagkalito ang bumabalot sa kanyang isipan. Sinasabi ko ang totoo. Magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi ako magsisinungaling sa iyo kapag nasa palad mo na ang buhay ko. I swear that I had not told a single lie. Isa lang akong ordinaryong banal na Diyos noon. Napakahirap para sa akin na maging isang tunay na banal na Diyos sa sarili kong talento at kakayahan. Nang maglaon, kumuha ako ng Divine Accomplishment Fruit at naging isang tunay na banal na Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon tayong napakaraming tunay na banal na Diyos sa lahi ng hayop. Binata, ang Land of Outlaw ay iba sa ating Sea of Chaos. Maraming kakaibang bagay ang makikita sa mga lugar na iyon at mahirap ipaliwanag ng may sentido komon. Hindi mo ito mahuhusgahan gamit ang loika mula sa Sea of Chaos. Paniniguro niya, sa harap ng kamatayan, wala siyang ibang magagawa kundi sabihin kay Dustin ang lahat tungkol sa espesyal na lupaing iyon. Tama ka, sabi ni Dustin at sumang-ayon sabay tango. Kung makakakuha ako ng isang batch ng Divine Accomplishment Fruit aani tayo ng malaking palabas. Palabas. Nagsimulang tumibok ang puso ni Dustin sa naisip. Kung hindi mo ako papatayin. Masisiguro kung magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa Land of Outlaw at maghanap ng mga kayamanan sa lalong madaling panahon. Ang banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ay sabik na nagmungkahi. Lamambat ang boses ni Dustin. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang bantay. Ngunit nanatili siyang mapagbantay sakaling may gawin ang kanyang biktima na hindi karaniwan. Kung may pasok niya ako sa Land of Outlaw, nailigtas ko ang kanyang buhay. Naisip niya, itinaas niya ang kanyang kilay. Tinitingnan kong ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop sa harap niya ay nagsasabi ng totoo. Parang binabasa ang tumatakbo sa isip ni Dustin. Nagsalita siya. Kay kailangan mong magtiwala sa akin. Binata, nagsasabi ako ng totoo nang sabihin ko sa iyo na matutulungan kitang makarating sa Land of Outlaw. Nauutol na sabi ng kanyang preso. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, ngunit kailangan mong hayaan akong mabuhay. Desperado siyang takasan ang problemang ito. Kaya naman, kinailangan niyang pinan ang nakabihag sa kanya ng nakakaakit na mga pangako upang mabuhay. Saglit na pinag-isipan ni Dustin ang panukalang ito. Sa huli, nagbitiw siya at pumayag sa alok ng nilalang. Sige, kung ganoon, you have my word. Hanggat may pasok mo ako sa Land of Outlaw, hindi kita papatayin. Huwag mag-alala, ako ay isang tao ng aking salita. Mahinahong sabi ni Dustin. Tayo ay nakasundo na. Bulalas ng miyembro ng lahi ng hayop. Hanggat hindi niya ako papatayin. Marami akong pagkakataon na makatakas sa binatang ito. Maraming mga Panginoon na katulad ko ang pupunta sa Land of Outlaw. Sa oras na makarating kami sa aming destinasyon, hindi ko kailangang matakot sa brat na ito. Kung suswertehin ako, baka masiyawan ako sa pagpatay sa kanya. Sa ngayon, ang layunin ko ay manatiling buhay. Naisip ng miyembro ng lahi ng hayop. Napangiti siya nang maisip ang malagim na pagkilos nito. Huwag mo akong isipin na paglaruan ako. Buksan ang iyong soul sea at hayaang tanggapin ang iyong mga nilikha na kaluluwa ang anumang mangyari. Sabi ni Dustin. Maingat niyang pinagmamasdan ang kanyang bilanggo. Nang makita niyang namuo ang ngisi sa kanyang mga labi. Agad niyang nalaman na may lihim siyang motibo sa planong ito. What do you want? We had a deal. You told me you'd never will take hand on me. Nauutol na sabi ng halimaw. Nabigla sa hiling ni Dustin. Natuklasan ba niya ang plano ko naisip niya? Namutla siya sa takot. Gayunpaman, hindi niya madaling papasukin ang sinuman sa kanyang soul sea. Cut the crap at gawin ang sinasabi ko. Papatayin kita kapag hindi mo sinunod ang utos ko. Matigas na sigaw ni Dustin. Malakas niyang tinapakan ang kanyang preso. Ang dagdag na presyo sa katawan ng miyembro ng lahi ng hayop ay nagiging sanhi ng pag-crack ng kanyang mga buto. Hindi matiis ang sakit kaya napasigaw siya ng malakas. Are you breaking our deal that fast? Hindi mo ba sinabi sa akin na you're a man of your word? Bakit mo ako sinasaktan ngayon? Galit na inakusahan ng miyembro ng lahi ng hayop.
Nanginginig ang boses niya. At tumutulo ang pawis sa noo dahil sa sobrang sakit. Gawin mo ang sinabi ko. At hindi kita papatayin. Kaya wag ka nang lumaban at sundin mo ang utos ko. Sigaw ni Dustin. Marubdob niyang binigkas ang kanyang mga salita. Upang maunawaan ng kanyang bilanggo ang bigat ng kanyang intensyon. Naiwan na walang ibang pagpipilian. Binuksan ng miyembro ng lahi ng hayop ang kanyang soul sea. Kailangan niyang o kung hindi, mamamatay siya. Mga puppet strings. Libo-libong pulang string ang pinakawala ni Dustin. Gamit ang kanyang isip, itinuro niya sila sa soul sea ng miyembro ng lahi ng hayop. Ano ba ang mga ito? Sigaw ng miyembro ng lahi ng hayop. Nagulat, masama ang pakiramdam niya. Ngunit nang malapit na siyang itali dito, agad niyang nakilala ang mga crimson string na ito. Oh, mga ad ng Pop Future. Hindi. Ito ay ang puppet strings. Isang natatanging kasanayang pagmamay-ari ng espiritual na lahi. Boy, tao ka, hindi ito dapat mangyari. Paano mo magagamit ang lihim na kasanayan ng espiritual na lahi? Natatarantang tanong ng miyembro ng lahi ng hayop. Patuloy niya, sa kasamaang palad. Brat, walang kabuluhan ang pagsubok. Kahit na ang puppet strings ay kamangha-manghang. Hindi ito gumagana sa akin. Ako ay isang tunay na medium grade na banal na Diyos. Maaari mong mapaamo ang mga ordinaryong banal na Diyos kung ganap mong mabisa ang puppet strings. Ngunit ito ay walang silbi laban sa tunay na banal na mga Diyos. Miyembro ako ng lahi ng hayop. Kaya pamilyar ako sa lihim na kasanayan ng espiritual na lahi. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na lahi ay naninirahan sa isang nakahiwalay na alien space na isang subsidiary force ng ating lahi. Paliwanag ng miyembro ng lahi ng hayop. Sa sobrang pagkadismaya ni Dustin. Alam niyang tama ang kanyang bilanggo tungkol sa puppet strings. Noon, iiwasan niyang gamitin ang puppet strings laban sa mga divine god. Lalo na sa mga tunay na divine god dahil baka hindi ito gumana sa kanila. Masyadong makapangyarihan ang kanilang espiritual na mga kaluluwa upang kontrolin. At lubos na alam iyon ni Dustin. Ang puppet strings ay hindi sapat upang kontrolin ang mga banal na Diyos. Gayunpaman, nais ni Dustin na subukan ito. Ang dahilan ay simple, nilinang niya ang overlapping law skill. Ang pamamaraan na ito ay maaaring ilapat sa lahat ng mga kasanayan sa martial arts. Kabilang ang mga nauugnay sa espiritual na pag-atake ng kaluluwa. Ang puppet strings ay isang kasanayang nauugnay sa espiritual na kaluluwa. Sa makatuwid, nais ni Dustin na subukan kung ano ang maaaring mangyari kung pinagsama niya ang isang orihinal na magulong batas sa pamamaraan. Kaya, nang gumanap si Dustin ng kasanayan sa puppet strings, idinagdag niya ang orihinal na magulong batas ng snow na kanyang nilinang sa major achievement stage gamit ang overlapping law skill. Ang bawat pulang string na ginawa niya ay natatakpan ng manipis na layer ng yelo at naglalabas ng malamig na aura. Ang miyembro ng lahi ng hayop ay hindi sineseryoso ang puppet string dahil seryoso siyang kumbinsido na siya ay imyon sa kapangyarihan nito. Napangisi na lang siya sa pagtatangka ni Dustin. Pero maya-maya lang ay nanlaki ang mata niya sa gulat. Pakiramdam niya ay may mali. Ano itong bigla ang pagbaba ng temperatura? Tanong niya sa isip. Hoy, bakit ang lamig? Anong ginawa mo? Bakit nakakaramdam ako ng matutulis na tipak ng yelo sa soul sea ko? Parang naging ice seller. Binomba niya si Dustin ng napakaraming tanong. Kung tutuusin, hindi dapat gumana sa kanya ang puppet string skill. Nako, hindi. Nagsimulang magyelo ang ilang bahagi ng soul sea ko. Brat, ano ang ginawa mo sa soul sea ko? Patuloy na tanong ng bilanggo. Nagulat, nanginginig siya sa lamig. Ang lamig na nagmumula sa kanyang soul sea ay unti-unting pinapatay siya. Hoy, mas mabuting huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung aasarin mo ako, tatapusin kita sa isang strike. Banta ni Dustin. Mahigpit na binalot ng libo-libong pulang string ang espiritual na kaluluwa ng miyembro ng lahi ng hayop. Imposibleng makita ang kanyang espiritual na kaluluwa ngayon. Ang bawat pulang string ay naglalabas ng nakakatakot na malamig na hangin na tumatago sa kanyang espiritual na kaluluwa. Gayunpaman,
Totoo na ang espiritual na kaluluwa ng tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Patuloy na sinisikap ni Dustin na itali ang espiritual na kaluluwa ng kanyang bilanggo sa mga pulang kwerdas at ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Gayunpaman, ang bawat pagtatangka na ginawa niya ay walang saysay. Ang espiritual na kaluluwa ng miyembro ng lahi ng hayop ay nakatiis sa lahat ng iyon at tumangging maapektuhan. Sa kabila nito, ang kanyang kaluluwa ay mukhang mahina at nanginginig sa lamig. Naging purple pa ito, mga ad ng pop future. Ngunit ang miyembro ng lahi ng hayop ay kumapit at pinigilan ang kanyang sarili na kontrolin. Hindi siya naging alipin ni Dustin. Hindi ako susuko. Hayaan mong subukan ko ang batas ng lupa. Nagpatawag si Dustin ng maraming pulang string at dinala ang mga ito sa soul sea ng miyembro ng lahi ng hayop. Ang mga pulang kwerdas ay sumugod at itinali ang kanyang espiritual na kaluluwa. Ang bawat isa sa mga string ay may kapangyarihan ng orihinal na magulong batas ng lupa ng intermediate stage. Ang espiritual na kaluluwa ng kawawang miyembro ng lahi ng hayop ay hindi makita dahil sa lahat ng mga pulang string na ginawa ni Dustin. Sa kabila nito, mas maraming mga string ang nakapaloob dito. Hindi nagtagal. Isang malaking halaga ng orihinal na magulong batas ng lupa ang tumago sa espiritual na kaluluwa ng miyembro ng lahi ng hayop. Ah, damn it! Anong ginagawa mo, brat? Kung patuloy mong gagawin ito, mas gugustuhin kong kitilin ang sarili kong buhay. Mapanghamon na ungol ng miyembro ng lahi ng hayop. Ang sakit na nararanasan ng kanyang espiritual na kaluluwa ay napakatindi. Sa puntong ito, ang kamatayan ay tila isang mas mahusay na pagpipilian. Ha! I doubt that. You are so afraid of death. I don't think na magkakaroon ka ng lakas ng loob na magpakamatay. Napangisi si Dustin. Huwag kang mag-alala. Nangako ako na hindi kita papatayin, di ba? Sa tingin ko, dapat mo ring maunawaan na ang lahat ay posible hanggat ikaw ay nabubuhay pa. Kung mamatay ka, mawawala sa iyo ang lahat. Anong masasabi mo? Inaliw niya ang gulat na bilanggo. Bagamat sinabi niya iyon, nag-aalala siya na baka kitilin ng kanyang bilanggo ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos, mawawalan siya ng isang laboratory rat para subukan ang kapangyarihan ng overlapping loss skill. Natahimik ang miyembro ng lahi ng hayop. Pero deep inside, halos mamatay na siya sa sobrang sakit. Patuloy na inilabas ni Dustin ang puppet strings. Patuloy siyang nag-eksperimento kung ano ang pinakamahusay na gagana laban sa mga tunay na banal na Diyos. Siya ay maghahalinhinan sa pagdaragdag ng orihinal na magulong batas ng snow o ang orihinal na magulong batas ng lupa dito gamit ang overlapping loss skill. Paulit-ulit niyang inulit ang proseso. Dahan-dahan, ang miyembro ng lahi ng hayop ay namamatay. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapotla. Hindi na siya makasigaw pa dahil malapit nang bumigay ang kanyang katawan. Nakatitig siya sa unahan, at pinakanakang ngumiti kay Dustin na para bang nawalan na siya ng pag-asa na mabuhay. Hindi pwede. Ginawa ko ba siyang tulala? Pagtataka ni Dustin. Ang nilikha na kaluluwa ng isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ay masyadong makapangyarihan. Sa kabila ng kabiguan na patuloy niyang natatanggap, hindi nadismaya si Dustin. Sinubukan niya at sinubukan. Ang miyembro ng lahi ng hayop ay malapit nang mamatay sa sakit. Lumipas ang 5 araw. Nang malapit nang sumuko si Dustin, may nangyayari sa kanyang preso. Teka, mukhang nagawa ko na. Bulalas ni Dustin. Nagliwanag ang mukha niya sa tuwa. Matapos ang isang maikling paghinto, ang miyembro ng lahi ng hayop ay masunurin na tumingin kay Dustin. Guru, yumuko siya kay Dustin ng may paggalang. Haha, nagawa ko na rin sa wakas. Pumunta si Dustin na may ligaw na saya. Ang bagong pagtuturo na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang mga laban sa palabas.